Mr. Silent Channel. Kabanata 1371 hanggang 1380. Sa simula ng unang laro ng limang Diyos, puno ng tensyon ang kanyang puso. Noong panahong iyon, kaharap niya si Huang Zhengyang, ang haligi ng imperyo. Ang mismong kalaban na ito ay hindi masyadong malakas sa paglilinang, ngunit ang kanyang pagkahumaling sa mecha ay nagbibigay sa kanya ng napakalakas na kakayahang kontrolin. Talagang sobrang nakakakilig ang panalo sa larong iyon. Kung hindi pa siya kilala ni Huang Zhengyang, hindi magiging madali para sa kanya na manalo. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang laro. Nang kaharap si Zhang Geiang, ang mga manunood ay pinigilan, at ang espiritu ng kalaban ay talagang mas malakas kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng kabuuang lakas. Ang 200,000 taong gulang na mga kaluluwa, ang pinakamakapangyarihang kaluluwa ng halaman na si Thundering Yan Prison Vine, at ang kanyang natal soul, ang Nether Flame Beast, ay lahat ay napakalakas. Kung hindi dahil sa partikularidad ng dumadagandong na Yan Prison Vine, kasama ang sariling pagkakakilanlan ni Tang Wulan bilang isang anak ng kalikasan, maaaring ibalik ito ni Kui Jin. Natalo na siya sa larong iyon. At kung matalo ang Master ng Tang Sect sa Deputy Tower Master ng Spirit Transmission Tower, walang magsasabi kung ilang taon na siya, tanging ang pagkakakilanlan ng dalawang partido. Mas matindi ang pressure ng eksenang iyon. Matapos ang dalawang magkasunod na panalo, medyo lumuwag ang pressure, pero mas lumakas ang mga kalaban na kaharap niya. Sa anumang kaso, hindi inaasahan ni Tang Wulan na sa ikatlong laro, medyo lumuwag ang pressure, pero mas lumakas ang mga kalaban na kaharap niya. Sa anumang kaso, hindi inaasahan ni Tang Wulan na sa ikatlong laro, makakaharap niya ang isang Extreme Daoluo powerhouse. Kung hindi dahil sa mga kakaibang lumabas kay Qilin Daoluo Tangyo, matatalo rin siya. At ang isang iyon ay tiyak na mailalarawan bilang isang mapait na labanan. Ang Great Five Elements Divine Needle na kumokontrol sa kanya ay nagbanta sa kanyang buhay ng ilang beses. Bagamat maaari lamang niyang ipakita ang cultivation base ng Super Daoluo noong panahong iyon, nasa kanya ang kaharian ng Limit Daoluo, at paano magiging pareho ang ordinaryong Super Daoluo. Sa huling sandali, ang kahalili ni Tong Yu ay mahina dahil sa pagpino ng Qilin Beads, na nagbigay daan sa kanya upang makitid na manalo. Kahit na si Tong Yu ay mayroon lamang lakas ng Super Daoluo upang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi pa rin mahulaan ang kinalabasan. Pagkatapos ng tagumpay na ito, si Tang Wulan ay lubos na gamaan, lalo na pagkatapos na iligtas si Qilin Daoluo, ang kanyang kalooban ay talagang maganda sa oras na iyon, at ito ang unang pagkakataon na siya ay nakaramdam ng kasiyahan pagkatapos pumunta dito. Sa ika-4 na laro, kaharap ang Whipping Blood Fight na si Luo Chuchangge, ang master ng mga armas. Sa katunayan, kung hindi ginamit ni Chuchangge ang Vajra, talagang handa si Tang Wulan na gamitin ang kanyang gintong Dragon Spear at ang kalaban para magkaroon ng sandata, at pagbutihin ang kanyang armas sa pamamagitan ng labanan ng mga armas. Kakayahan. Ngunit nag-backfired ang mga bagay, naglaro ang kanyang kamahalan, kinuha ni Haring Kung Suo ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan, kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang kaluluwa para pekain ang lumulubog na pilak na martilyo, ang higanteng martilyo ay nag-volley, upang ang kanyang follow-up na plano ay makumplito. Umaasa sa Super Gun na ikinagulat ng mga manunood, sa wakas ay natalo niya ang kanyang kalaban at nanalo ng 4 na magkakasunod na tagumpay. Sa kanyang sorpresa, pagkatapos nito, nakilala niya ang Holy Spirit Daoluo bilang isang ninang, na talagang humantong sa mainstay ng Shrek Academy na ito, na may titulo ng No. Isang hilang system ng mainland at kilala rin bilang ang pinakamabait na titled Daoluo. Una, matagumpay ang advanced na limitasyon na Daoluo. Ito ay tiyak na isang sorpresa. Matapos ang 4 na magkakasunod na tagumpay, nailigtas niya si Tong Yu, nakilala ang ninang, at ang ninong ay na-promote sa Extreme Daoluo. Kasabay nito, ang Star Luo Empire ay karaniwang sumang-ayon sa mga kondisyon ng Tang Sect. Ngayon, nasa ilalim na siya ng lahat ng pressure. Ngayon, gusto lang niyang pabayaan ang sarili at mag-enjoy sa laro. Ito ang parehong lugar, at ito rin ang desisyon ng limang Diyos, ngunit nang pumasok siya sa malaking stadium na ito ngayon, ang kanyang kaisipan ay ganap na naiiba. Tila ang buong mundo ay naging mas makulay, at ang lahat ay kaaya-aya. Itinutok ang kanyang mga mata sa kahon ng gymnasium, bagamat ang loob ng kahon ay hindi nakikita mula sa labas, malabo pa rin niyang nararamdaman kung nasaan siya sa pamamagitan ng pag-asa sa inverse scale induction mula sa kanyang leeg. Sa pag-iisip sa kanya, ang mood ni Tang Wulan ay naging medyo komplikado. Wala ba talaga siyang nararamdaman para kay Nier? Siyempre ito ay negatibo. Ngunit sa kanyang puso, si Guyu ay napakahalaga. Wala siyang ideya kung dapat niyang asahan na majay gising si Guyu, o hahayaan ni Nier na patuloy na kontrolin ang katawan ni Guyana. Alam mo, halos mawala sa kanya si Nier noon. Kung talagang pinagsama sina Nier at Guyu, magiging kanya pa rin kaya siya. Nier pa rin ba si Nier? Guyu pa rin ba si Guyu? Ang puso ni Tang Wulan ay medyo nalilito lamang nang maisip niya sila. Marahan niyang ipinilig ang ulo, at tumingin sa kabilang side. Si Shenglong Daoluo, na halos magkasabay na pumasok sa arena at pumukaw sa hiyawan ng mga manunood, ay nagpalit ng magaan na damit ngayon. Mula sa mukha nitong Extreme Daoluo, walang emosyonal na pagbabago.
Kapag naabot niya ang kanyang antas ng paglilinang, kahit na gaano pa bago-bago ang kanyang emosyon, may tatago niya ito ng mabuti. Tumango si Tang Wulan sa kanya, ipinahayag ang kanyang paggalang sa isang extreme Daoluo. Isang malabong ngiti ang sumili sa mukha ni NC, at punong-puno siya ng emosyon nang mapatingin sa binata sa kanyang harapan. May panahon na muntik na siyang mamatay sa paanan ng kanyang mga alagad, ngunit ngayon, nagawa niyang tumayo ng tuwid sa kanyang harapan at hamanin ang kanyang sarili. Napakabilis ng oras, ngunit ang kanyang rate ng paglago ay lumampas sa oras. Kung hanggang saan ang kaya niyang gawin sa hinaharap ay hindi ko alam. Ngunit alam niya na sa hinaharap, hanggat kaya niyang mabuhay, tiyak na maaabot niya ang kanyang sariling antas, o higit pa sa kanyang sariling antas. Ngayon, sa ngalan ng imperyo sa huling labanan ng limang Diyos, ito ang unang tao sa imperyo, ang dekano ng Akademya ng Halimaw, ang pinuno ng pamilya ng imperial, at ang kataas-taasang Daoluo at ang banal na dragon na si Daoluo ay nakoronahan. Naniniwala ako na ito ang laro ay magiging pinakakapanabik na laro din. Ito rin ang huling laro ng seryeng ito ng mga friendly na laban. Pinahintulutan ako ng iyong kamahalan na kumatawan sa imperyo at magsaya sa Tang Sect Master, umaasa na makakagawa siya muli ng mga himala. Magsaya para kay Tang Wulan sa ngalan ng imperyo. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, lahat ay nagpakita ng pagtataka, ngunit ang komentarista ay nagbigay diin na ito ay isang palakaibigang laro. Ilang sandali pa ay nagsimulang lumiwanag ang mga ekspresyon ng mga tao. Oo, dapat mong tangkilikin ang larong ito sa halip na pumunta. Isipin kung ano ang napakaraming iba pang mga sitwasyon. Ito ang pinakamalakas na tunggalian. Bagamat walang nag-iisip na matatalo ni Tang Wulan ang Divine Dragon Daoluo, ang laban na ito ang pinakamahalaga, at ito ang duel ng pinakamalakas. Buong ipinakita ni Tang Wulan sa unang apat na panalo na siya ay kwalipikadong hamanin si Saint Dragon Daoluo. Si NC ay nanunood ng Tang Wulan sa tapat, at nagulat siya nang makitang medyo naiiba si Tang Wulan ngayon. Kung ikukumpara sa katahimikan ng mga nakaraang laro, ngayon ay tila puno siya ng enerhiya, hindi nakikita, mayroong isang uri ng kahangahangang aura sa paligid ng kanyang katawan. Hindi iyon ang akumulasyon ng momentum na dulot ng patuloy na tagumpay, ngunit isang pakiramdam ng mataas na espiritu. Noong bata pa ako, parang nagawa ko na ito noon, walang takot sa lahat at buong tapang na sumulong. Tungkol sa kasalukuyang katayuan ni Tang Wulan, kapuri-puri na mapanatili niya ang ganoong estado. Lalo na sa harap ng iyong sarili, sa isang napaka-inaabangang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, nagsimulang umasa si NC sa larong ito, at nakalimutan pa niya ang solace yung tinalakay niya kay Dai Tianling kahapon. Ang kakayahang tanggapin ang hamon ng isang malakas na binata ay isang bihirang magandang bagay para sa regalo. Matagal na siyang walang mood swings. Inaasahan niya, at inaabangan niyang makita ang mas natatanging pagganap ni Tang Wulan sa palabas na ito. Lahat ng kinang ay puro sa playing field. Sa ilalim ng mga sabik na titig na iyon, ang mga mata ng mga tao ay nakatuon, at ang lahat ng paghinga ay nagsimulang maging magulo, naghihintay lamang sa pagdating ng sandaling iyon. Maghanda, magsimula. Ang labanan ng limang Diyos, ang huling labanan, ang labanan ng sandata ng labanan, ay opisyal na nagsisimula. Nang marinig niya ang salitang, simula, na lumitaw, biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa kabaitang nasa tapat. Sa kanyang mga mata, tila may dalawang alon ng malamig na kuryenteng sumabog. Nabago sa isang umaalon na panahon, isang malakas na aura na hinaluan ng nakakapasong alon ng dugo at bumulwak. Sa likuran niya, isang napakalaking ilaw at anino ng gintong dragon ang lumitaw sa isang iglap, na parabang isang tunay na dragon ang lumilipad. Ang figure ng gintong dragon, ang bukas na mga pakpak, at ang hininga ng hindi maintindihan, ay kasing taas ng 100 metro ang layo. Tila kumulo ang sigla at dugo ni Tang Wulan, at inatake ng mga bundok at tsunami si Grace. Alam na alam ni Tang Wulan kung ano ang kanyang mga kalakasan at kahinaan nang harapin niya ang mga regalo. Walang alinlangan na ang kanyang paglilinang ay ang pinakamalaking kawalan, at ang kanyang sandata sa labanan ay hindi kasing husay ng kalaban. Ang kalaban ay isang 4-character Battle Armor Master. Sa buong Daoluo Star, ang 4-character Battle Armor Master ay hindi hihigit sa double digit. Ngunit mayroon din siyang mga pakinabang. Sa kanila, ang unang kalamangan ay nasa kapangyarihan ng kanyang dugo. Sa pagharap kay Tang Wulan, kailangang malimpasan ni Qin Shi ang marami sa iba pang aspeto, tanging ang chi at dugo. Si Tang Wulan ay nasa 20 anyos pa lamang. Ito ay nasa tuktok ng kanyang enerhiya at dugo. Ang kabaitan ay nalampasan na ang 100 taong gulang. Gaano man kataas ang kanyang cultivation base, hanggat hindi niya malalampasan ang mga limitasyon ng mundong ito, kung gayon ang kanyang chi at dugo ay hindi maiiwasang bumaba. Kasabay nito, si Tang Wulan mismo ay mayroong bloodline ng Golden Dragon King, ang bloodline ng Golden Dragon King, na pinipigilan ang lahat ng parehong clan, at maging ang lahat ng martial souls ay maaapektuhan sa isang tiyak na lawak. Bagamat may gap sa cultivation level, walang duda na ang Golden Dragon King ay magkakaroon ng suppressive effect sa mabait at maliwanag na sagradong Dragon Martial Soul. Ang Golden Dragon King seal ni Tang Wulan ay nakalusot ng hanggang 12 antas, at ang hininga ng Golden Dragon King ay umabot na sa napakalaking estado.
Sa kasong ito, ang kanyang bloodline ay maaaring magbigay ng napakalakas na pressure sa kindness. Kapag nagbanggaan ang dalawang panig, tiyak na maaapektuhan ang kabaitan. Sa makatuwid, ganap na pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang aura sa sandaling siya ay dumating, umaasa na maimpluwensyahan ang kapangyarihang lumaban ni NC sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo sa simula. Ito ay isang labanan kung saan ang cultivation base ay hindi pantay, kaya dapat niyang gamitin ang lahat ng mayroon siya sa sukdulan. Isang malakas na liwanag ang kumikislap, itinupi ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib, at sa tuwing nagbabago ang liwanag sa kanyang mga mata, ang hangin ay bahagyang madidilim. Ang bumubulusok na pagbabago-bago ng dugo, na ginagawang parang dragon ang iba, at ang momentum ng skyrocketing, ang nagpapataas ng kanyang aura sa tuktok nito. Kung ikaw ay may mababang cultivation base upang hamunin ang isang malakas, ang pinakakinatatakutan ay ang supilan ng iyong kalaban sa sandaling ikaw ay umakyat. Pagkatapos, ito ay malamang nasugpuin mula sa simula hanggang sa wakas. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay nagpapakawalan ng kanyang sariling hininga sa lahat ng oras na ito sa lahat ng mga gastos at pagkonsumo, para lamang maiwasan na sugpuin ang kanyang mga kalaban. Nakaharap sa putok ng apoy na inilabas mula sa katawan ni Tang Wulan, nagliwanag ang orihinal na malabong mga mata ni Shenglong Daoluo NC, at isang malinaw na dagandong ng dragon ang tumunog mula sa kanya, at isang puting dragon lamang na may gintong halo sa buong katawan ang pumailan lang sa kalangitan. Bumangon. Ang malakas na hininga ng liwanag ay tila nagpapaliwanag sa buong mundo. Bagamat ang tumataas na aura ng dragon na hugis ni Tang Wulan ay napaka-arrogant, ito ay mukhang ilusyon. Ngunit ang puting dragon na bumangon mula sa maawang katawan ay mukhang kanyang martial soul na tunay na katawan, ngunit ito ay ganap na nasa pisikal na anyo nito. Bagamat ang maliwanag na sagradong dragon na ito ay nagkaroon ng epekto sa aura ng Golden Dragon King ni Tang Wulan, kahit papaano mula sa puntong ito, ang epekto ay tila hindi masyadong malakas, na ikinakalat ang mga pakpak nito, at patuloy na nagbibigkas ng dragon chant, hindi sa momentum nito. Pababa ng hangin. Isang hitsura pa lang, kitang-kita na ang agwat sa pagitan ng dalawang panig sa base ng paglilinang. Inaasahan na ito ni Tang Wulan, at hindi nagulat. Sa oras na ito, nagkusa siyang umatake. Ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay sumugod patungo kay Grace na parang isang palaso. Ang hininga ng gintong dragon na hari sa likod niya ay biglang sumugod patungo sa kanyang katawan na parang dagat ng mga ilog. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Tang Wulan ay naging ginto, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gininto ang kaliskis. Hindi niya ginamit ang kanyang martial spirit body, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang espiritu at espiritu ay walang alinlangan na umabot sa rurok. Matalas ang kanang kamao, at binasag ng kidlat ang sound barrier. Sa isang dagandong, para siyang gintong kanyan, at sa isang iglap ay nasa harapan na niya si NC. Nang makita ang suntok na ito, hindi ko alam kung gaano karaming mga soul master na nanunood ng labanan ang huminga, ito ay napakabilis at nakakatakot na pakiramdam ng kapangyarihan. Ang kakayahang gumamit ng sariling aura at sigla sa ganoong sukat, kahit isang ordinaryong title Daoluo ay hindi ito magagawa. Tiyak na hindi ito magagawa ng ordinaryong titulo Daoluo, dahil ang kanilang kapangyarihan sa pag-iisip ay sadyang hindi sapat para makumplito ang naturang paglipat, ngunit ginawa ito ni Tang Wulan. Perpektong natunaw niya ang sarili niyang lakas, chi at dugo sa isa. Nang pumutok ang suntok na ito, naramdaman niya ang isang uri ng nagpapasigla at tumutulo na pakiramdam sa kanyang sarili. Tumayo si NC at walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha, itinaas lang ang kanang kamay. Boom! Parang nagsagawa ng hindi mabilang na pag-eensayo, at ang mabait na kanang kamay ay patuloy na hamarang sa kanang kamao ni Tang Wulan. Sa putok, namumulaklak ang mga gintong kaliskis sa ibabaw ng kanang kamao ni Tang Wulan. Nagkaroon ng panandaliang stagnation sa magkabilang panig ng venue. Kitang-kita ang kombinasyon ng kamao at palad. Kasabay nito, mayroon ding umaalon na alon ng panahon na kitang-kita ng mata na gamulong. Ang puwang sa buong gymnasium ay tila baluktot, at ang nakakatakot na alon ng hangin ay tumama sa proteksyon na takip, na naging sanhi ng pagkutitap ng pananggalang na takip ng gymnasium. Mabuting tao, napakaswerte. Sobrang gwapo. Hindi ko alam kung ilang babae ang nasa audience, kumikinang na ang mga mata sa mga oras na ito. Ang ganitong uri ng panlalaking banggaan ay halos ang pinaka hindi mapaglabanan sa karamihan ng mga kababaihan. Isang suntok ang tumama sa palad ng kalaban, ang unang naramdaman ni Tang Wulan ay ang pagtayo ng bundok, at ang kalaban ay parang isang mar-angle na bundok na hindi matitinag. Matapos tamaan ng sarili niyang suntok, nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang matinding banggaan ay nagdulot ng maikling paghinto sa pagitan ng magkabilang panig. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan, bahagyang nagkontrata ang katawan ni Tang Wulan, umikot ang kanyang katawan, at ang kanyang kanang paa ay tumalsik palabas na parang gintong dragon na kumakawag sa kanyang buntot. Sa pagharap sa kabaitan, hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang lakas, dahil imposibleng maalog itong limit Daoluo sa pamamagitan ng paggawa nito. Sa makatuwid, ganap niyang taglay ang sarili niyang kapangyarihan sa kanyang katawan, umaasa sa sobrang lakas na pisikal na kapangyarihan upang maglunsad ng malakas na pag-atake. Naniniwala siyang hindi siya makakaiwas ng may pagmamalaki, kaya ito ang sarili niyang pagkakataon.
Ang kanang palad na nakatayo sa kanyang harapan ay itinayo ng paalang, nakaharang sa kanyang tagiliran, at bumangga sa guya ni Tang Wulan. May isa pang alon ng hangin na bumabagsak. Ang tunog ng pagsabog ng enerhiya ay naging dahilan ng pagpikit ng mga mata ng maraming tao. Gaano ito kalakas? Natatakot ako na ito ay hindi mas masahol pa sa martilyo na pambobomba kahapon. Ang figure ni Tang Wulan ay patuloy na gumagalaw sa kinatatayuan, ang gininto ang liwanag ng kanyang buong katawan ay lumalakas at lumalakas, ang kanyang mga paa ang kanyang pinakamalakas na sandata, sa tuwing siya ay nabangga, binombo niya ang tagiliran ni NC ng malakas na pagsabog ng hangin. Ang mabait na mga kamay ay parang dalawang panel ng pinto at dalawang kalasag. Kahit gaano kabanggas ang pag-atake ni Tang Wulan, nakatayo lang siya roon, nilalabanan ito ng paulit-ulit. Wala akong makitang pakiramdam na hindi niya kayang tiisin. Kung hindi dahil sa pagsabog ng hangin, mahirap para sa mga tao na isipin na ang proteksyon na kalasag sa paligid ng buong larangan ng paglalaro ay pumutok sa mga bilog. Kick Showdown. Wala sa kanila ang naglabas ng kanilang mga espiritong kakayahan, at ang labanan ay isang head-to-head na banggaan sa napakasimple at direktang paraan. Ang tunay na powerhouse lang ang makakapagsabi na ang ganitong banggaan ang pinaka-nakakatakot at mapanganib. Kapag ang kabaitan ng pag-atake ay hindi na mapaglabanan, pagkatapos ay diretso itong madudurog ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay malinaw na hindi mangyayari, ang depensibong kapangyarihan ng kabaitan ay napakalakas, tulad ng unang pakiramdam ni Tang Wulan, ang bundok ay tumigil. Kahit anong atake niya, nanatili lang ang kabilang partido. Kahit man lang mula sa sariling damdamin ni Tang Wulan, hindi siya nakatagpo ng anumang hindi mapipigilan na damdamin ng kabaitan, at hindi rin niya nakita na ang bloodline ng kabilang partido ng Bright Sacred Dragon ay apektado ng kanyang sariling Golden Dragon King bloodline. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay namula sa purong bloodline, ang bloodline ng Longyus Mountain Dragon King ay nasa itaas din ng mabait na Bright Sacred Dragon. Sa makatuwid, dati na niyang naramdaman ang mga pagbabago sa bloodline ni Dragon Yu, at ang kanyang kakayahang umangkop ay mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga master ng espiritu ng dragon. Ang bloodline ng Golden Dragon King ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa sa bloodline ng Mountain Dragon King ni Long Yu, ngunit ang kanyang cultivation level at kabaitan ay ibang-iba. Bilang karagdagan, kapag ang banal na Dragon Daoluo ay handa na, siya ay hindi pa. Maaaring maapektuhan ang kabaitan sa antas na ito. 28 sunod-sunod na pambobomba, gintong liwanag na nagkuros, at mga kaliskis ng dragon ang namumulaklak sa buong katawan niya. Sa pisikal na fitness ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang tumigil sandali. Ang pagsiklab ng ganito kalaki ay malayo para sa mga ordinaryong tao. Tanging ang kanyang pisikal na kalidad ay maaaring magpatuloy. Ngunit pagkatapos ng sandaling ito ng paghinto, ang kabaligtaran ng Sacred Dragon na si Daoluo ay sa wakas ay naglunsad ng pag-atake sa unang pagkakataon. Itinaas lang niya ang kanyang kanang kamay at itinuro si Tang Wulan. Walang furry work, at walang nakakasilaw na aura. Ngunit nang ibigay niya ang tagubaylang ito, naramdaman ni Tang Wulan sa unang pagkakataon na kaharap niya si Old Tang gamit ang itinuro niya. Sa pagharap sa daliring ito, wala siyang mapagtatagwan, at ang lahat ng nakapalibot na mga puwang sa pag-iwas ay tila naging mga siksik na bundok. Lumalakas ang hininga ng kakilakilabot, ngunit ang daliring iyon ay hindi nakakaramdam ng anumang pagbabago sa enerhiya. Huminga ng malalim si Tang Wulan, umatras ng kalahating hakbang gamit ang kanyang kanang paa, pinapanatili ang hitsura ng isang busog at palaso. Boom! Pakiramdam ni Tang Wulan ay parang natamaan siya ng isang tumatakbong tren na ginagabayan ng kaluluwa, at ang kanyang katawan ay agad na lumipad palabas na parang isang cannonball. Ito ay isang sitwasyon na hindi niya makontrol. Sa mga mata ng madla, isang kislap lamang ng gininto ang liwanag. Nakita si Tang Wulan at direktang lumipad palabas sa harap ng tila walang lakas na mga daliri ni NC, tinamaan ang pananggalang na kalasag sa di kalayuan, at pagkatapos ay tumalbog pabalik. Bumalik sa larangan ng paglalaro, tumama sa lupa. Napakalakas ng isang daliri. Ito ang lakas ng Ultimate Daoluo, ang cultivation base ng isang henerasyon ng Sacred Dragon Daoluo. Saglit na natahimik ang mga manunood, lalo na ang mga taong nagyaya para kay Tang Wulan. Sa sandaling ito, sila ay tinataka ng isang bagay, bawat isa sa kanila ay ibinuka ang kanilang mga bibig, nakatitig sa eksenang ito na tulala. Sa puso ng karamihan ng mga tao, walang konsepto ng limit Daoluo. Narinig lang nila ang pangalan, ngunit alam talaga nila kung paano umiiral ang limit Daoluo, at ilan kaya ang mayroon. Sa sandaling ito, ginamit ni Shenlong Daoluo ang kanyang nakakatakot na cultivation base upang ipakita sa lahat kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sa sandaling ito, mas maraming manunood ang nasa ulirat. Ang apat na tagumpay sa harap ni Tang Wulan ay tila napakahina sa harap ng Saint Dragon Daoluo sa kanyang harapan. Siya ay umatake ng napakatagal, at ang kabilang partido ay lumaban lamang ng isang beses, at ito ay naging isang nakakatakot na kababalaghan. Parang wala man lang siyang panlaban. Ultimate Daoluo ba ito? Ito ba ang puwang sa pagitan ng dalawang panig? Umakyat ang chi at dugo at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, ngunit tumalbog na si Tang Wulan sa susunod na sandali. Nakatayo sa malayo, nanliit ang kanyang mga mata at tumingin sa kabaitan ni Shenlong Daoluo. Bakas sa mukha ni Qinchi ang pagkagulat.
Ang nakikita, nararamdaman at naiisip ng madla ay palaging iba sa totoong sitwasyon. Ang daliri ng kabaitan ay tila simple, ngunit sa katunayan, naglalaman ito ng bahagi ng kapangyarihang hiniram mula sa nakaraang 28 sunod-sunod na pag-atake ni Tang Wulan, kasabay ng pagsabog ng kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa, upang magkaroon ng epekto. Gayunpaman, sa sandaling pinalayas niya si Tang Wulan, sa isang magandang pakiramdam, naramdaman na lamang niya na ang katawan ni Tang Wulan ay naging bola sa oras na iyon, at tila lumiit siya ng kaunti bago sumabog palabas. Sa buong proseso ng paglipad pabalik, natunaw niya ang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Tila siya ay sumabog, at nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng dalawang panig, ngunit sa katunayan, si NC mismo ay alam na ang isang ito ay hindi nagdulot ng malaking pinsala kay Tang Wulan. Ginagamit niya ang pamamaraang ito upang mas maibsan ang kanyang lakas. Napakahusay, malinaw na handa ang binatang ito. Tumingala sa langit, nagpakawala siya ng isang dragon chant, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging lubhang maliwanag, at isang maliit na gininto ang liwanag ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang mga kasukasuan ng kanyang katawan. Pangkalahatan. Isang malinaw at dominanteng boses ang umalangaw sa buong audience, Dragon, you. Ang munting gininto ang liwanag na lumitaw sa kanya ay parang maliliit na araw sa sandaling ito, na nagsisilabas ng walang katulad na maliwanag na liwanag. Ang hangin sa gymnasium ay nagsimulang bahagyang baluktot. Muling lumitaw sa likod ni Tang Wulan ang hugis gintong dragon na liwanag at anino, ngunit ang kaibahan ay sa pagkakataong ito ang ibabaw ng gininto ang dragon ay lumilitaw na may hindi mabilang na mga spot ng liwanag. Ito ay ang Void Condensed Armor na ang Battle Armor ay naka-project sa labas. Hindi ba ito ay isang bagay na 4 na karakter lamang na armor ng labanan ang makakamit? Hindi kaya 4-character Battle Armor na siya ngayon. Ito ay imposible. Wala siyang cultivation base ng title Daoluo, gaano man kataas ang kanyang physical fitness, imposibleng makumplito ang integration sa 4-character Battle Armor. Si Shenlong Daoluo ay mabait, puno ng pagkabigla sa oras na ito, at hindi sinamantala ang oras na ito para atakihin siya. Bumaling ang kanyang pag-iisip, agad niyang napagtanto na siya ay nalilito, tinawag ni Tang Wulan ang pangalan ng kanyang battle armor, Long Yiu, ito dapat ang pangalan ng kanyang battle armor. Kapag nakikipaglaban sa baluti sa isang salita, ang pangalan ay Dragon. Kapag ang 2 character fight armor, ang pangalan ay Dragon Language. Kapag ang 3 character fight armor, ang pangalan ay Long Yiu. May pangalan niya. Sa kahon, nang marinig ni Guya na ang mga salita ni Long Yiu, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at isang dampi ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang magagandang mata. Alam mo ba ang aking 3-character battle armor ay tinatawag na Dragon Wulan? Long Yiu, Tang Wulan. Kwalipikado na siyang tawagin ang sarili niya. Ang gintong dragon sa kalangitan, dahil sa mga light spot sa katawan nito, ay nagsimulang maging mas solid at malinis, at ang mga piraso ng battle armor ay kumikislap din mula sa gintong liwanag sa katawan ni Tang Wulan. Ang kristal na malinaw na golden battle armor, tulad ng isang gawa ng sining na inukit mula sa gintong kristal, ay puno ng kahangahangang texture. Itinago ng gininto ang maskara ang gwapong mukha ni Tang Wulan, at ang mga gininto ang linya sa helmet ay umaabot pababa. Ang bawat piraso ng battle armor ay tila puno ng texture. Ang mga armor sa balikat sa magkabilang panig ay naging mga ulo ng dragon, at ang baluti sa dibdib ay hindi mukhang makapal. Ito ay tila isang heart guard na inukit mula sa isang malaking gintong hiyas, na may mga pattern ng dragon sa buong katawan, ang palda ng labanan ay nakalaylay, at bawat piraso ng baluti ay puno ng magagandang ridgelines. Full body armor, full set, 3-character battle armor. Ang gintong liwanag ay nagbabadya. Nang matakpan ng battle armor na ito ang kanyang katawan, ang taas ni Tang Wulan ay umabot na sa 3 metro. Ang mga mata ay naging mas maliwanag, at tulad ng isang nakasisilaw na sandata ng labanan ay lumitaw sa mga mata ng madla. Ang mga manunood na nawalan lang ng tiwala sa kanya ay hindi naiwasang muling lumitaw sa kanilang mga mata sa oras na ito. Ang ganda ng battle armor. Pabayaan ang kapangyarihan, ang hitsura ng battle armor lamang ay sapat na upang gumawa ng mga tao drool. Kahit na ang bagay na ito ay ginawa lamang na isang reenacted na bersyon bilang isang koleksyon, ito ay tinatayang hindi mabilang na mga tao ang nagmamadali dito. Hindi pa handa si NC na manatili sa kasalukuyang estado para labanan si Tang Wulan. Sa likod niya, lumitaw muli ang puting dragon, na may kaunting liwanag na lumilitaw sa maliwanag na sagradong dragon na ito, ngunit si NC mismo ay walang anumang mga light spot. Ito ang katangian ng tunay na Void Condensed Armor, ang 4-character Battle Armor. Ang maliwanag na sagradong dragon ay bumigkas ng isang malakas na pag-awit ng dragon, at ang katawan ng dragon ay tila naghiwa-hiwalay sa hangin. Nagniningning na puting ilaw ang bumaril mula sa nagkawatak-watik na katawan ng dragon at dumiretso para sa kabaitan. Ang aking sandata sa labanan ay pinangalan ng Wushuang Shenlong. Walang kapantay na kabaitan ng banal na dragon. Walang alinlangan na ang dalawang salitang, Wushuang, ay hindi naglalarawan sa kapangyarihan ni Tang Long, ngunit dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang kahulugan sa kanyang buhay. Malamang ang pangalan na ito ng kanyang manliligaw.
Mabilis na natakpan ng puting battle armor ang katawan ni NC, na tuluyang bumalot sa kanya. Nang isuot niya ang battle armor na ito, hindi na niya makita na siya ay isang matandang lalaki na may unti-unting edad. Nagbago din agad ang hininga. Ang malaking puting halo ay halos bumalot sa buong stadium, at libu-libong dragon ang lumilipad sa halo. Ang malakas na hininga ng liwanag ay umaakyat na parang substance, na ginagawang karagatan ng liwanag ang buong game table. Ang mga puting dragon sa halo ay dahan-daang bumangon, at lahat sila ay mukhang totoo. Void Condensed Armor, Realm Essence, ito ang mga katangian ng 4-character battle armor. Kung ang 3-character battle armor ay isang uri ng sublimation, upang ang Soul Master ay magkaroon ng kapangyarihan ng domain, kung gayon ang 4-character battle armor ay hindi kasing simple ng sublimation, ngunit evolution. Ang 4-character battle armor, na kilala rin bilang armor ng demigod, ay isang pag-iral na talagang gustong mawalay sa mundong ito. Ang 4-character battle armor ng anumang 4-character battle armor master ay ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang tao, tulad ng pinakamahalagang organ sa katawan. Nang mabuo ang 4-character battle armor, kinailangan pang magbayad ng 4-character battle armor master ng higit sa 1/4 ng dugo ng kanyang katawan para magising ito, dahil ito ay totoong buhay. Ang pagbuo ng anumang 4-character battle armor ay isang kamatayan at isang breakthrough para sa 4-character battle armor master. Pagkatapos, kung ang 4 na karakter na sandata ng labanan ay hindi masira, ito ay malamang na mawalan ng kanyang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit bihira ang bilang ng 4-character battle armor masters. Ang lakas ng 4-character battle armor ay masusukat lamang sa antas ng pagpatay sa Diyos na fixed-mounted soul-guided shell. Sa madaling salita, isa rin siyang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Kung si Tong Yu, na walang battle armor, ay haharap sa kabaitan na nakasuot ng 4-character battle armor, hindi siya magtatagal kahit 1 minuto. Ang 4-character battle armor, sa mundo ng battle armor master, ay tinatawag ding tulay ng mga Diyos. Bakit, kung ito man ay ang Holy Spirit Religion o ang Spirit Pagoda, pati na rin ang maraming extreme Daoluo ng Tangsect at Shrek Academy, lahat ay may napakalakas na pagtugi sa antas ng mga Diyos. Sa bagay na ito, higit na nahihigitan nito ang mga espiritu noong sinaunang panahon. Dahil pagkatapos na maimbento ang 4-character battle armor, talagang nararamdaman nila ang kapangyarihan ng mundong iyon sa pamamagitan ng cultivation ng 4-character battle armor at ng sarili nilang ultimate Daoluo. Sa pamamagitan ng 4-character battle armor, talagang mahahawakan mo ang gate ng mga Diyos. Ang 4-character battle armor ay ang tanging paraan para maabot ng ultimate Daoluo ang limitasyon at hindi na makakagawa ng anumang mga tagumpay. Ang ganitong uri ng walang kapantay na sagradong sandata ng labanan ng dragon ay mas mahirap makuha kaysa sa 4 na karakter na battle armor master sa Daoluo continent. Dahil sa Xingluo continent, walang kahit isang master craftsman. Kinailangan siya ng 40 taon upang painitan ang kanyang 3 karakter na armor sa labanan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sarili upang maabot ang limitasyon ng antas ni Daoluo noon pa man. Nagkataon lamang, na bago ang metal at nagkaroon siya ng sariling buhay. Pagkamit ng epekto na katulad ng Tianduan. Para sa kadahilanang ito, hindi alam ni NC kung gaano kasakit ang kailangan upang tuluyang makamit ang set ng battle armor na ito. Kung hindi dahil sa paghahangad ng 4-character battle armor, ang kanyang sigla ay maaaring tumaas man lang ng higit sa 10 taon. Gayunpaman, hindi ito pinagsisisihan ng kabaitan. Kung wala ang walang kapantay na sagradong dragon na ito, hindi niya talaga mararamdaman kung gaano kaganda ang mundo. Anong pagnanais para sa detachment? Sa sandaling ito, ang walang katulad na sagradong sandata ng labanan ng dragon na ito ay ipinakita sa mga tao ng buong Starluo Empire. 4 na karakter na battle armor. Ito rin ang nag-iisang 4-character battle armor ng buong Starluo Empire. Isang tunay na makapangyarihang presensya. Ang wika ng Dragonmon na inilagay ni Tang Wulan sa kanyang katawan ay halos agad na pinigilan ng Holy Dragon Domain na bumaha sa mga manunood. Libu-libong dragon ang lumilipad, napakagandang tanawin, kahit na lagi niyang pinigilan ang bloodline ng Golden Dragon King ng iba, na apektado ng banal na kaharian ng dragon na ito, siya ay napigilan ng kaunti matamlay. Ito ang 4-character battle armor, isang tunay na nakakatakot at makapangyarihang 4-character battle armor. Kahit na ang pressure sa bloodline ay hindi may hayag sa harap ng 4-character battle armor. Hindi nagtagal para makumplito ni Tang Wulan ang 3-character battle armor na ito, ngunit personal niyang naranasan ang kapangyarihan ni Long Yiu. Ang lahat ng mga metal sa Long Yiu ay higit sa 75% na melt-forged na espiritual na halwang metal, at ang dami ng bihirang metal na ginamit dito ay sapat na upang makagawa ng isang normal na 6 na set ng 3 character na battle armor. Ang pagpapanday ng kaluluwa na ginawa ni Tang Wulan para dito ay halos umabot na sa sukdulan na maaaring makamit ng santo craftsman. Walang kompromiso, para lang magawa itong malampasan ang antas ng ordinaryong 3-character battle armor. Napatunayan ng mga katotohanan na nagtagumpay siya. Noong unang nilikha si Long Yiu, mayroon na itong mga katangian ng isang void condensed armor, na imposibleng lumitaw ang isang normal na 3-character battle armor.
Gayunpaman, nang harapin nito ang tunay na 4-character battle armor, mamumulaklak lang si Long Yiyu ng mahinang gininto ang ambon na namamalagi sa katawan ni Tang Wulan sa oras na ito, at maging ang dumi na nakalakip dito ay pareho. 10 metro lang ang diametro nito, at ang mga pinigilan ay hindi na nilalagay sa labas. Ito ba ang pagkakaiba ng 4-character battle armor at 3-character battle armor? Bagamat hindi inakala ni Tang Wulan na kaya niyang manalo sa larong ito, kapag talagang hinarap niya ang sitwasyong nasa harapan niya, puno pa rin ng ayaw ang kanyang puso. Gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng 4-character battle armor at 3-character battle armor? Ibinaba ang kanyang ulo, tinitingnan ang lugar na dinadala ng 3 character na armor sa labanan sa ilalim ng kanyang mga paa, mamulong siya sa kanyang puso, payag ka ba? Ang domain halo ng kanyang 3-character battle armor ay medyo kakaiba. Walang projection ang Blue Silver Emperor o ang Golden Dragon King. Mukhang isang piraso ng kahangahangang mga pattern. Ang mga pattern na ito ay parang isang malaking gintong bulaklak, isang malaking bulaklak na namumukadkad, ngunit ang mga talulot ay binubuo ng mga piraso ng Golden Dragon King na hugis brilyante na kaliskis. Sa bawat sukat, mayroong isang pattern ng Blue Silver Emperor. Sa di kalayuan, tila isang malaking gintong bulaklak na namumukadkad sa kanyang paanan. Ang mga golden scale petals ay patuloy na nagbubukas at nagsasara sa mga pagbabago ng liwanag at anino. Kung titingnang mabuti, makikita mo na kapag ang mga gintong talulot ay bumubukas, ang pula ng dugo sa ilalim ng mga talulot ay maaaring malabong mahayag. Iyon ang pulang dugo na naging dugo ng dragon, at iyon ang pinakamalalim na mapanirang aura ng Golden Dragon King. Walang makapagpasya kung ano ang magiging hitsura ng domain ng battle armor. Sa sandaling makumplito lamang ng Soul Master at ng kanyang battle armor ang pagsasanib, ang battle armor ay nabuo, at ang 3-character battle armor domain ay mag-condense ayon sa sariling kakayahan at katangian ng Soul Master ng battle armor. Bumubuo. Nang i-condense ni Tang Wulan ang aura ng battle armor domain na ito, maging siya mismo ay medyo nagulat. Kahit ngayon, hindi pa talaga niya nagising ang kanyang battle armor domain. Huli na para sa pagkumpleto ng 3-character battle armor, at kamakailan lang ay nakikipaglaban siya sa labanan ng 5 Diyos. Ang domain ng 3-character battle armor ay kailangang gisingin, at pagkatapos lamang ng paggising maaari itong tunay na mailapat. Ang prosesong ito ay naiiba para sa bawat master ng kaluluwa, at mayroon itong haba at mga pagkukulang. Ngunit para kay Tang Wulan, hindi siya nagkaroon ng oras upang isagawa ang prosesong ito, at nakatayo na siya sa harap ng Shenlong Daoluo ngayon. Sa pagharap sa pang-aapi ni Wushuang Shenlong, hindi niya namamalayan na tinanong niya ang kanyang sarili sa kanyang puso, payag ka ba? Ito ay nagtatanong tungkol sa kanyang sariling kaluluwa, kaya bakit hindi magtanong tungkol sa kaluluwa na pinigilan sa selyo? Bahagyang nanginig ang mga talulot ng parang sa ilalim ng mga paa, at ang bilis ng pagbubukas at pagsasara ay tila bahagyang tumaas. Sa labas, ang mga puting dragon ay lumilipad ng paalang at paalang, at ang pang-aapi sa domain ay naging mas matindi. Libo-libong dragon ang lumilipad, ito ang kakayahan sa ebolusyon ng domain ng armor ng labanan ng Shenlong Daoluo na may 4 na karakter. Bagamat hindi ito tunay na pag-atake ng libo-libong dragon, pagkatapos ng kanyang kaharian ay substantive, bawat dragon sa loob ng kaharian ay may tunay na epekto. 4-character battle armor versus 3-character battle armor, walang duda na dapat direktang durugan ng domain ang kalaban. Tumingin si NC kay Tang Wulan at bumantong hininga sa loob, ang pagkakaiba sa antas ng cultivation ay hindi na mabubuo. Tahimik niyang naramdaman ang pagtitiis ni Tang Wulan. Kapag malapit ng hindi mabata si Tang Wulan, iaanunsyo niya ang laro at magtatapos sa isang tie. Ito ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Dai Tianling kahapon. 4 na laro na ang natalo niya noon, at kahit na manalo siya sa huli, wala itong saysay para sa Starluo Empire. Sa makatuwid, dumating si Grace sa pamamaraang ito. Una sa lahat, gusto niyang durugan si Tang Wulan gamit ang kanyang lakas sa ibabaw, para makita ng lahat ng manunood ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Pagkatapos ay gumawa ng inisyatiba upang sabihin na ang laro ay natapos sa isang kurbatang. Kasabay nito, sinasagisag din nito ang pagkakaibigan sa pagitan ng Tang Sect at ng Starluo Empire. Ang mga puso ng mga taong nanalo sa kanilang Mar-Ingle na pagganap. Ang agwat sa huling lugar ay mapapalampas din ng mga tao ang unang 4 na tagumpay ng Tang Wulan. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa direktang panalo sa Tang Wulan. Sa 4 na panalo at isang tabla, ipinagmamalaki na ni Tang Wulan. Ngunit makikita ng sinumang may matalinong mata na mayroon pa rin siyang malaking distansya mula sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Ito ay hindi na ang imperyo ay talagang walang talo, ito ay para lamang sa pakikipagkaibigan sa Tang Sect. Sa ganitong paraan, ang passive ay maaaring gawing aktibo. Matapos makinig sa kanyang mungkahi, agad na inaprubahan ni Dai Tianling. Kung tutusin, napakaraming puntos ang nawala sa harapan, at mahirap ipaliwanag sa mga tao ng walang espesyal na paraan sa huling laro. Sa nakaraang banggaan, malinaw na naramdaman ni NC na talagang hindi mahina si Tang Wulan, bagamat hindi siya may kukumpara sa kanyang sarili, ngunit kung gusto niyang manalo sa kanya, kung mayroon siyang reserbasyon, hindi ito magiging ganoon kadali.
Sa makatuwid, nang ilabas ni Tang Wulan ang kanyang 3-character battle armor, hindi siya nag-atubili na bitawan ang 4-character battle armor. Ito ang orihinal na labanan ng armor ng labanan ng limang Diyos, at walang masama sa pagpapakawalan ng sandata ng labanan. Gayunpaman, alam na alam niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng 4-character battle armor at 3-character battle armor. Sa pamamagitan ng pagdurog ng 4-character battle armor sa 3-character battle armor, sinubukan niyang hindi makalaban si Tang Wulan. Pagkatapos ay maaari niyang ipahayag ang pagtatapos ng isang kurbatang, at kasabay nito ay itaas si Tang Wulan ng ilang mga salita. Matapos ang pagtatapos ng desisyon ng limang Diyos, magsisimula ang tunay na pagtutulungan ng dalawang partido. Nakatanggap din ang imperyo ng balita na labis pa rin ang pag-aalala ni Dai Tianling sa pagharang ng Federation sa East China Sea. Dahil ngayon walang nakakaalam kung kailan darating ang digmaang ito. Sa sandaling dumating ang digmaan, ang suporta ng Tang Sect, at ang mga armas na dinala ng Tang Sect sa oras na ito, ay gaganap ng mahalagang papel. Sa mga tuntunin ng oras, ito ay dapat na sa lalong madaling panahon. Umakyat si Qianlong Feiwo sa entablado sa ilalim ng ganitong sitwasyon. Ang mga higanting puting dragon ay lumilipad sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, at ang malakas na presyon ay mas mataas kaysa sa mga alon. Ang direktang pagdurog sa domain ay ang pinaka-hindi malulutas na paraan ng pakikipaglaban kapag may puwang sa base ng paglilinang. Kahit na ang isang Extreme Daoluo ay nahaharap sa higit sa 100 ng Super Daoluo, kapag ang larangan ng paggamit ng kanyang 4 na character na battle armor ay substantive, maliban kung may mga kalaban sa parehong antas, ang bilang ng mga Super Daoluo ay hindi makakatulong. Kung hindi para sa mga tao na magsaliksik ng mapanirang kapangyarihan ng mga fixed-installed soul-guided shell at ilang napakalaking nakakatakot na soul guides, ang Ultimate Daoluo ay magiging isang hindi magagapi na pag-iral sa mundong ito. Payag ka ba? Ang pressure mula sa labas ng mundo ay tumitindi at tumitindi, kahit na malabo marinig ni Tang Wulan ang tunog ng kanyang 3-character battle armor na nagpapaasim sa mga ngipin. Ang ilaw ng orihinal na 10 metrong diametro na domain ay nakompress na lamang sa halos 8 metro, at mukhang mas gininto ang ito. Sa katunayan, ang gininto ang kulay ay tila nasa panganib ng pagbagsak anumang oras. Si NC ay hindi sabik na maglunsad ng isang pag-atake, siya ay isang sundalo na gustong sumuko sa iba ng hindi lumalaban. Ito ang antas ng Extreme Daoluo. Sinubukan din ni Tang Wulan na salakayin ang Dragon Emperor Daoluo Longyeo, at naranasan ang paglilinang ng Extreme Daoluo. Ngunit wala iyon sa isang patas na sitwasyon kung tutuusin, at imposible para kay Longyeo na gamitin ang kanyang buong lakas at 4 na karakter na sandata sa labanan sa kanya. Ngayon, nang tunay niyang naramdaman na ang isang Extreme Daoluo ay ganap na naibigay, lubos niyang naunawaan kung gaano kakilakilabot ang pagiging epektibo ng labanan ng Extreme Daoluo. Hindi makagalaw, gusto mo ba talagang gamitin ang huling likod na kamay ngayon? Gayunpaman, iyon lang ang pagkakataon niyang manalo. Dahil ito ay isang laro, hindi niya gustong sumuko. Kahit sino pa ang kalaban, ang kanyang layunin ay laging manalo sa huling tagumpay. Ngayon, tila unti-unting lumalayo ang tagumpay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakipagkasundo, talagang hindi siya nakipagkasundo. Ang unang paglabas ni Longyeo sa entablado, malapit na bang harapin ang isang pagkatalo. Magpapatalo ka ba talaga? Kahit na ang Tyrannosaurus na may bakas ng iyong dugo ay isang hindi sumusukong kaluluwa, ikaw ay napakarahas, ikaw ang may kontrol sa pagkawasak. Kaya, ang 3-character battle armor na may iyong hininga, napaka-conceited ba? Tila tinatanong ni Tang Wulan ang kanyang sarili sa kanyang puso, at tila nagtatanong ito tungkol dito na banayad na nakakaapekto sa kanya. Sa kaibuturan ng kanyang pinagmulan, ang ilang kakaibang pagbabago ay nagsimulang lumitaw ng hindi mahahalata. Ang mga madla sa stand ay mas nabigla sa oras na ito, at ang eksena ng paglipad ng 1,000 dragon ay talagang nakakagulat. Ang mga puting dragon ay lumilipad sa hangin, namumulaklak na may napakalakas na kinang. Ang isang serye ng mga kakilakilabot na ilaw at mga anino ay nagbabago sa kawalan, at kahit na ang mga manunood ay maaaring makaramdam ng malaking presyon. Nakatayo doon, si Tang Wulan ay parang isang maliit na bangka sa isang marahas na hangin at isang malaking alon, at maaaring tumaob sa malaking alon anumang oras. Ito ang puwang. Ito ay lumabas na sila ay napakalakas sa kanilang mga isipan, na parabang ang Tang Sect Master na maaaring talunin ng imperyo ay isang binata lamang kung tutuusin. Sa harap ng totoong pinakamalakas, mayroon pa rin siyang napakalaking puwang. Tapos na. Bagamat ang imperyo ay maaari lamang manalo sa huling tagumpay na ito, ang mga mukha ng mga may hawak ng slogan ng pagbangon ng imperyo ay nagpapakita na ng kaluwagan. Lumalabas na ang imperyo ay walang lakas upang talunin ang master ng Tang Sect. Ang tinatawag na desisyon ng limang Diyos ay walang iba kundi ang tinatawag na kung tutuusin. Kung sa simula pa lang, kahit anong laro, mangyaring mabait na makoronahan para maglaro, kailangan mo lang buksan ang domain at magagawa mong talunin ang isang ito. Bagamat ang ideyang ito ay medyo makitid at hindi talaga maisa sa katuparan, sa puso ng maraming tao, ang halo sa itaas ng ulo ni Tang Wulan ay tahimik na bumababa. Payag ka ba? Ang tawag ay tila tumunog mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Sa pagkataranta,
tila nakakita ng kakaibang eksena si Tang Wulan. Ito ay isang napaka-espesyal na eksena. Ang mga higanteng hayop ay lumilipad sa gitna ng mga makukulay na ulap. Bumuo sila ng hindi maayos na pila. Sa kanila, puno sila ng ayaw at panatikong pagnanais. Ang ilan sa mga ito ay libu-libong metro ang haba, ang ilan sa kanila ay kahanga-hanga, at lahat sila ay sumabog sa maliwanag na kinang. Sinupil ng mga Diyos na iyon, payag ka ba? Isang marilag at marilag na boses ang umalangaw sa hangin. Ang hindi mabilang na mga dagandong ay tumunog din, kahit anong uri ng wika, ang huling resulta ay tatlong salita lamang, ayaw. Sa di kalayuan, sa gitna ng mga ulap at ambon, malapit na ang isang nakasisilaw na palasyo. Doon, tila napakaraming tao na may nagniningning na liwanag sa kanilang mga katawan, naghihintay sa pagdating ng mga dambuhalang hayop na ito. Dahil sa hindi pagnanais ng iyong puso, sumulong ng buong tapang. Hayaan silang umiyak, sumigaw, at magwasak. Ang kamahalan ay naging kabaliwan, isang patong ng dugo, biglang kumalat mula sa harapan, na sumasakop sa lahat ng mga behemoth, na nagpapakulay sa kanilang mga katawan ng pula sa parehong kulay. Isang hindi maipaliwanag na kabaliwan, isang uri ng hindi sumusukong puno ng ayaw, ang sumiklab. Itaas ang ulo. Ang gininto ang liwanag ay lumiit hanggang 5 metro, biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at nagpakawalan ng isang napakalakas na dagandong. Ang malaking gininto ang bulaklak sa parang sa ilalim ng mga paa sa wakas ay namumukadkad, ang gininto ang kaliskis, ngunit ang takupais nito, ang tunay na namumulaklak na kinang ay isang walang katulad na malaking bulaklak na kulay dugo. Ang pulang gininto ang liwanag ay agad na bumangon mula sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, tulad ng isang kumpol ng walang kapantay na apoy ng dugo na dumadaloy palabas. Sa mabangis na Dragon Yin, ito ay parang pinuno ng apoy ng dugo. Sa ilalim ng tingga nito, nagyayelo ang hangin sa paligid. Ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo ay tumaas sa tuktok sa isang iglap. Ito ay kasing pula ng dugo, at ang nagniningning na pulang ginto ay tila nilalamon ang lahat. Nagkaroon ng paghinto sa Sacred Dragon Domain, at pagkatapos, ang mga puting dragon, lalo na ang mga puting dragon na nakapalibot kay Tang Wulan, ay unang pinatigas ang kanilang mga katawan, at pagkatapos ay isa-isang ginawang duguan. Sa ilalim ng madugong infestation na iyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Horror, yan ang totoong horror atmosphere. Ang naghiwa-hiwalay na kulay ng dugo ay kumakalat palabas na parang salot, at isang hindi maipaliwanag na aura ng pagkawasak ay biglang lumabas mula kay Tang Wulan. Sa mga kinatatayuan, halos sabay-sabay na tumayo ang 6 na halimaw na Shrek, kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot. Dugo Dragon. Maaaring ito ay ang dragon ng dugo ang Some Iris sa Spirit Spreading Pagoda sa unang lugar. Sa kahon, hindi makontrol ni Guyan ang kanyang emosyon, at bigla siyang tumayo. Sa kabutihang palad, si Zhang Ge ang sa oras na ito, tulad niya, ay tumayo dahil sa pagkabigla. Personal na nakipag-usap si Zhang Ge ang kay NC, kaya nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa kung gaano kalakas ang domain ng banal na dragon na nakakabit sa kanyang 4-character battle armor. Gayunpaman, sa sagradong domain ng dragon na ito, bigla itong tila isang bulaklak ng dugo na namumukadkad, at ang mga puting dragon ay patuloy na nilalamon sa dugong ito. Ano yun? Maaari mo bang lunukan ang domain ng 4-character battle armor? Maaari ba itong sugpuin? Malaki rin ang pagbabago ng ekspresyon ni NC, dahil malinaw niyang naramdaman na ang nag-aapoy na dugo ay hindi lamang nasa paligid ng domain ni Tang Wulan, ngunit tila ganoon din sa kanyang sariling puso. Isang hindi maipaliwanag na ligaw na emosyon ang biglang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Payag ka ba? Umiyak, sumigaw, at sirain. Tumaas din sa katawan niya ang pagnanasang sirain ang lahat. Isang kumpol ng mga apoy ng dugo ang biglang lumitaw sa loob ng buong arena ng kompetisyon, tulad ng malaking bulaklak na kulay dugo na namumukadkad sa mga manunood. Kapag ang anumang anyo ng enerhiya ay nakipag-ugnayan sa malaking eskarlata na bulaklak, ito ay lalamunan nito, at magiging bahagi ng mapanirang aura nito. Ngunit ang liwanag sa katawan ni Tang Wulan ay lumakas at lumakas. Dugo Golden Dragon. Sa wakas ay alam na ni Tang Wulan kung ano ang pangalan ng kanyang free character battle armor domain. Dugo Golden Dragon Realm. Iyan ang tunay na pamumulaklak ng dugo ng gintong dragon, iyon ang pananatili ng hindi sumusukong ideya ng pagkawasak. Hindi siya baliw sa kanyang sarili, ang nakakabaliw ay ang maliwanag na pulang apoy ng dugo na nakapaloob sa armor ng labanan. Kahit na may 3 character na battle armor na ginawa niya ng masinsinan, mayroon ng kapangyarihan na hindi makayanan ang pagsabog ng kanyang sariling domain sa oras na ito. Libu-libong dragon ang lumipad at nasunog kaagad. Halos mawala ang mga puting dragon sa ilang paghinga. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging napakaliwanag, ang kanyang gininto ang suit ay nabuksan, at ang mga kumpol ng matingkad na pulang apoy ng dugo ay lumitaw na. Biglang humakbang si Tang Wulan at iwinagayway ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Bigla, ang kanyang sandata sa labanan ay naging isang maliit na pulang gintong liwanag at bumulusok sa kawalan, naging isang higanteng dragon muli. Kaya lang sa pagkakataong ito ang dragon ay naging pulang ginto, at ang mga mata nito ay namumula, nakatingin sa kabaitan sa ibaba. Naramdaman na lang ni NC na parang may sumabog sa utak niya. Umiiyak, sumigaw, sirain.
Ang napakalaking Dagandong ay nagpatrans sa kanyang mga espiritu, ang walang kapantay na sagradong dragon na may 4 na karakter na sandata sa labanan ay biglang nasira at naging isang puting dragon at bumulusok sa kawalan. Halos ang Scarlotta na gininto ang dragon na nabuo ng 3 karakter na battle armor sa katawan ni Tang Wulan ay sabay-sabay na nawala ng walang bakas. Ang Blood Golden Dragon Domain halos sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan ay nawala rin ng walang bakas, ngunit ang 3 karakter na battle armor sa kanyang katawan ay nandoon pa rin, ngunit ang liwanag ay lumabo ng husto. Sino ang makakaisip ng ganoong biglaang pagbabago? Ang napakalakas na domain ng sagradong dragon, sa harap ng domain ng Blood Golden Dragon ni Tang Wulan, ay nagkawatak-watak pa kasama ang 4 character battle armor. Ito ay tiyak na dahil sa pagsugpo sa linya ng dugo, ngunit nakakagulat na ang isang 3 character na battle armor field ay maaaring gumawa ng 4 na character na battle armor field na magbunga dito. Sa kahon ng Spirit Tower, halos mapabulala si Zhang Geyang, paano ito posible? Hindi niya maisip kung bakit nangyari ito. Siya ay napakalapit sa pagkakaroon ng limit Daoluo, ngunit kahit na gayon, hindi siya maaaring magkaroon ng isang armor ng labanan na may 4 na karakter. 4 character battle armor at ultimate Daoluo ang kanyang pinakamalaking pangarap. Hindi niya naalala na sa kasaysayan, maaaring gumamit ang isang tao ng 3 character battle armor para talunin ang isang 4 character battle armor. Ito ay karaniwang ang pagkakaroon ng dalawang mundo. Si Ultimate Daoluo ay hindi isang demigod, ngunit ang pag-iral na pinakamalapit sa antas ng banal na paninirang puri. Dahil sa 4 character battle armor, kaya niyang gawin ang kalahating hakbang na iyon. Sa makatuwid, walang sinuman ang nag-aalinlangan na ang 4 na character na battle armor ay isang antas ng Diyos. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 4 character battle armor na wuswang Saint Dragon ng Saint Dragon Daoluo ay nagkawatak-watak sa Blood Golden Dragon, na talagang nakakagulat. Si Guyana ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang damdamin ay ganap na naiiba kay Zhang Geyang. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, naunawaan niya na si Tang Wulan ay nagsimulang tunay na makabisado ang ilan sa mga asensya ng mga kakayahan ng Golden Dragon King. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng mga kakayahan ng Golden Dragon King ay nakasalalay sa napakalakas nitong mapangwasak na kapangyarihan, na siyang tunay na kapangyarihan nito. Ang kapangyarihan ng pagkawasak ay isang taibak na may 2 talam, sinisira ang iba at sinisira ang sarili. Magsimula sa pagsira sa sarili mong kaluluwa. Nakabuo ang mga tao ng battle armor, at ang battle armor ay sumasanib sa sarili nito. Ito ay tiyak na dahil si Tang Wulan ay hindi na-control ng kanyang mga pag-iisip ng pagkawasak upang kontrolin ang kanyang kaluluwa, kaya ang tunay na aura ng pagkasira ng kanyang Golden Dragon King ay hindi maipakita sa kanyang sarili, ngunit makikita sa armor ng labanan. Bagamat nagsisimula pa lamang itong magkaroon ng hugis, at nakuha lamang nito ang pambihirang pinagmumula ng aura ng Golden Dragon King, ang domain ng Blood Golden Dragon na ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng ibang mga Dragon Spirit o Battle Armor. Kung ang battle armor ni Shenlong Daoluo ay 3 karakter, natatakot ako na hindi man lang ito magkakaroon ng pagkakataong tumakbo, at direkta itong lamunin ng domain ng Blood Golden Dragon. Siyempre ang pinakanagulat ay si NC mismo. Hindi niya akalain na ang wuswang Sacred Dragon Battle Armor, na nakasama niya sa loob ng maraming taon at halos hindi pa natalo, ay talagang matatalo ni Tang Wulan. At natalo pa rin sa isang 3 character battle armor. Ang armor ng labanan sa wikang Dragon Moon ni Tang Wulan ay tila hamina, ngunit nawala ang kanyang 4 na character na battle armor. Ang Void Condensation Armor ay nangangahulugan na ang 4 character battle armor mismo ay kinokontrol ang ilan sa malalim na kahulugan ng mga batas ng kalawakan. Ito ay may ilang mga instinct at katangian sa buhay, at kapag naramdaman ang pagdating ng isang mapangwasak na sakuna, magkakaroon ng ilang mga pagpipilian sa sarili. Nararamdaman ng kabaitan na ang Dragon Moon Language Battle Armor ni Tang Wulan ay hindi sapat upang maalog ang kanyang wuswang Sacred Dragon Battle Armor, ngunit ang pulang dugo na kaharian ay tila kayang burahin ang espiritualidad ng wuswang Sacred Dragon Battle Armor. Kung iyon ang kaso, ito ay katumbas ng pagpapawi ng kaluluwa ng isang tao. Kinailangan ni Wuswang Shenlong na tumakas ng mabilis sa ilalim ng gulat, kung hindi, ito ay naging karaniwan na ngayon. Hindi ba't nangangahulugan ito na kung maaabutan siya ng cultivation level ni Tang Wulan sa hinaharap, o kapag malapit na siya sa kanya, hindi na siya magiging kalaban niya. Ang orihinal na layunin ng pagpatay kay Tang Wulan ay matagal nang nawala, hindi na mamalayang muling lumitaw sa kanyang puso, at nagbago ang kanyang mga mata nang makita niya si Tang Wulan. Ang dalawang panig ay nahulog sa isang maikling panahon ng pagwawalang kilos, at ang mga manunood ay napabulalas na. Noon lang nila nalaman na ang pinakakahangahangang bagay ay ang banggaan ng kaharian at ng kaharian, iyon ay simpleng katatakutan na bumabalot sa buong madla. Ano nga ba ang Scarlotta na bulaklak na iyon? Paanong tila naliligaw si Shenlong Daoluo? May background pa pala ang Tang Sect Master. Si Tang Wulan ay hindi gumalaw ng basta-basta, dahil naaalala niya ang dating Blood Golden Dragon Realm nang siya ay na-stimulate. Ang ganitong uri ng matinding kabaliwan ng pagkawasak ay nagparamdam sa kanya ng lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung ang pag-iisip na ito ay umaatake sa iyong sarili, posible bang mahawakan ito ng iyong sariling espiritual na dagat? Ang sagot ay walang alinlangan na hindi.
At ito lang dapat ang tunay na pinagmumula ng Golden Dragon King. Mag-ingat, dapat kang mag-ingat. Ang selyo ng Golden Dragon King ay hindi dapat masira muli kung maaari. Kung hindi man, kapag nakontrol na siya ng nakatutuwang ideya ng pagkawasak na ito, maaari na lang siyang gawing killing machine. Grabe talaga ito. Humph. Sa isang malamig na singhot, nagising si Tang Wulan sa kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Mabait at malamig na mga mata ang kanyang nakita. Para sa sinumang Soul Master, ang Battle Armor ay ang pangalawang buhay, hindi banggitin ang kabaitan ng Battle Armor ay 4 character level. Ang 4 na karakter na sandata sa labanan ay parang isang demigod, kapag nawala, ito ay parang isang banal na dragon na nawawalan ng mga kuko, na may mabait na karakter, sa oras na ito ay nasa bingit na ng pagsabog. Sa paghakbang gamit ang kanyang kaliwang paa, ang banal na Dragon Dao Luo ay nagkusa na umatake sa unang pagkakataon. Sa isang kislap ng figure, naabot ng kabaitan ng himpapawid, ang kanyang mga kamay ay namuo sa isang magic seal, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay Tang Wulan. Sa itaas ng kanyang ulo, isang malaking puting ulo ng dragon ang biglang lumitaw, at isang puting hininga ang dumiretso kay Tang Wulan at dumura. Hindi ito ang katapusan. 2 at 3 hininga ang sunod-sunod na lumabas, lahat ay tila patungo kay Tang Wulan. Pumunta silang mag-isa, ngunit nang tumalsik sila, naramdaman ni Tang Wulan na lahat ng nasa paligid niya ay lalamunan at tatakpan. Kahit na walang pagtaas sa 4-character battle armor, sa harap niya, isa pa rin siyang powerhouse sa limit na antas ng Dao Luo. Ang pag-atake sa ilalim ng galit ay ginamit na ang lahat ng kanyang lakas ng hindi nakikita. Ang puso ni Tang Wulan ay kahanga-hanga, ang kanyang Blood Golden Dragon Domain ay kakalabas lang, at natalo niya ang battle armor ng kalaban. Ang 3 character na armor ng labanan ay tumaas pa rin para sa kanya, ngunit ang kanyang espiritualidad ay makabuluhang nabawasan. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng magiliw na pag-atake ay hindi ito nagbibigay sa kanya ng anumang pagkakataon na umiwas. 3 hininga, tila ba nakaharang din ang buong espasyo. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at sa kanyang kanang kamay ay nakataas, ang gintong sibat ng dragon ay marahas na bumaril. Walang takot, walang kaduwagan, tanging, sumulong ng buong tapang. Itaas ang ulo. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay tumunog, ang gininto ang dragon na dagandong ay nagbukas ng daan, at ang tunay na anyo ng martial soul ay nahayag matapos ang pag-alog ng kanyang katawan, at hindi siya nag-atubiling ilabas ang pinakamalakas na kasanayan ng kanyang Golden Dragon King bloodline, Golden Dragon Town Hell Kill. Madilim ang langit, nakabaligtaran ng malaking puting ulo ng dragon. Ang 3 hininga ay humantong sa isa't isa, at isang malaking puting puyo ng tubig ang nabuo sa hangin, na hinihila ang iskarlote na gintong dragon, na parang sasakal sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, isang matigas na pag-iisip ang biglang sumambulat mula sa pulang-pula na gintong dragon na pinigilan. Biglang tumaas ang horror aura, at kakalabas lang niya sa Golden Dragon Town Hell Kill. Ang puti at pulang ginto ay patuloy na nagbabago at umaatungal sa hangin. Ang madilim na kalangitan ay naging kanilang pinakamahusay na kulay ng background, na nakasisilaw sa madla. Rumble. Sa gitna ng dumadagandong na dagandong, isang figure ang nahulog mula sa langit at malakas na tumama sa lupa. Ang buong stadium ground ay agad na lumubog sa isang malaking hukay. Ang mas nakakatakot ay kung saang hukay ang simula, isang nakakatakot na shockwave ang biglang sumugod palabas, tumama sa protection na takip, at nagumpisa ng isang malaki at malaking halo. Ang protection na kalasag ay nagkaroon ng isang tiyak na panginginig, at si Dai Tianling sa rostrum ay hindi napigilan ang pagsimangot. Parang medyo iba ang development ng usapin sa plano nila ni Grace. Isang sinag ng liwanag ang biglang kumislap sa hangin, at ang kabaitan ay nahulog sa di-kalayuan. Nabawi ang kalmado sa ekspresyon ng mukha niya. Nandito siya, walang duda na ang sumabog sa lupa ay natural na si Tang Wulan. Tapos na ba? Bagamat si Tang Wulan ang may mataas na kamay sa battle armor, ito ay isang labanan pagkatapos ng lahat, at ang pagkakaiba sa antas ng cultivation ay tila tumutukoy sa kinalabasan ng laro. Ang mga miyembro ng Shrek 6 Monsters at ang Blood Dragon Squad ay nababalisan ng tumayo, maging si Smiling Dao Luo. Ang pinaka-inaalala nila ay natamaan ng husto si Tang Wulan, kahit tanging si Guyana sa pribadong silid ng Spirit Tower ang nanatiling kalmado. Ang antas ng pag-atake na ito ay gustong sirain ang katawan ng Golden Dragon King. Nang si Zhang Geang ay kumikinang, isang malalim na dagandong ng dragon ang tumunog mula sa malaking hukay, at sa susunod na sandali, ang malaking gintong dragon ay muling bumangon sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, ang kulay ng dugo sa katawan ng ginintoang dragon ay kumupas, ngunit sa sandaling ito ay tumaas sa kalangitan, mayroong isang malabong makulay na halo na kumikislap sa katawan, at isang hininga ng walang katulad na kamahalan ang pinakawalan din. Isang liwanag at anino ang lumabas mula sa gintong dragon, at ito ay si Tang Wulan, ngunit ngayon ay tila ang ginintoang dragon ay malaki, at ang pagpapakita ng kanyang figure ng tao ay tila ilusyon. Ito ay itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, wala ang gintong sibat ng dragon sa kanyang pagkakahawak, ngunit hinawakan ang kanyang backhand sa kanyang likod. Tumingin siya sa tapat ng Shenlong Dao Luo nang may malinaw na tingin. Kung isa kang dragon, husgahan mo. Sa kawalan, tila may isang malaking puting dragon na lumitaw.
Nabaluktot ito sa sindig at sakit, sinusubukang lumaban, ngunit gaano man ito nagpumiglas, ang kawalan ay tila may pumipigil na puwersa na ginawa dito, na hindi na ito makawala. Isang higanteng kutsilyo na may makulay na halo ang hinugot mula sa likuran ng figure ni Tang Wulan, at nilaslas ni Yao ang puting higanteng dragon gamit ang isang kutsilyo. Ito ay isang hindi maipaliwanag na matinding krisis ang agad na lumitaw sa puso ni NC. Nagplano na siyang huminto. Ang hininga ng banal na dragon ay ang kanyang napakalakas na paraan ng pag-atake, at naramdaman din niya na si Tang Wulan ay ganap na hindi mapigilan. Kaya lang hindi niya inasahan na napakalakas pala ng kanyang kakayahan na makatiis sa pressure na kaya niyang umatake muli sa maikling panahon. Sa sandaling hawakan ni Tang Wulan ang hawakan ng kutsilyo sa likod ng kanyang backhand, naramdaman na lamang ni Shenlong Daoluo NC na ang kanyang espiritu ay tila nawala ng ulirat. Nakita niya ang lahat ng uri ng mga higanteng dragon na gumagapang sa paligid niya, lalo pa. Pakiramdam ko ay nakagawa ako ng isang karumal-dumal na krimen at dinala ako sa lugar ng pagbitay. Sa sandaling isinilang ang makulay na dambuhalang kutsilyo, sa kaibuturan ng kanyang puso, isang hindi maipaliwanag na hiyaw ang sumunod, at ang malakas na panginginig ay nagpang-inig pa sa kanyang katawan. Hindi maganda. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ni Tang Wulan, ngunit sa sandaling ito, naunawaan niya na ang pag-atake ni Tang Wulan ay isang pag-iral na maaaring magbanta sa kanyang sariling buhay, at hindi niya dapat hayaan na talagang gawin niya ang pag-atake sa kanya. Katawan. Matapos makagat ang dulo ng kanyang dila, bahagyang nagising ang kanyang diwa, at ang mabait niyang mga mata ay biglang lumalim. Sa paligid ng kanyang katawan, ang araw, ang buwan at ang mga bituin ay biglang lumitaw, at ang mga ito ay agad na nabaluktot, na parang binaligtad nila ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Ang lahat ng liwanag ay nilamon sa isang iglap at naging malaking black hole. Espiritual na kaharian, black hole. Ito ang isa sa mga tunay na pundasyon ng pagiging ultimate Daoluo ni Shenlong Daoluo, lumitaw ang black hole at nilamon ang lahat. Ang makukulay na sinag ng liwanag ay tila iginuhit at nanginginig, ngunit ang walang katapusang kamahalan ay biglang ipinataw sa higanteng espada. Iyon ay ang Dragon Sword na ginawa mismo ng Dragon God. Kahit na higit pa sa pagkakaroon ng Golden Dragon King at Silver Dragon King. Sa sandaling lumabas ang Magic Sword, bumagsak ang ulo ni Wanlong. Ang makukulay na sinag ng liwanag ay naging bahaghari na nakakabasag ng langit at dumaan na parang kidlat. Ang puting dragon sa langit ay nagkawatak-watek sa kalungkutan. Kasabay nito ang pagkawatak-watek ng black hole na dapat ay kayang lunukan ang lahat. Ang kutsilyong ito ang tunay na trump card ni Tang Wulan para kay Grace, at ito ang pinakamalakas niyang pag-atake laban kay Shenlong Daoluo. Hindi niya akalain na kaya niyang talunin ang isang extreme Daoluo, ngunit hindi niya akalain na wala siyang laban. Kinakatawan niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang Tang Sect at Shrek Academy. Napakaraming aura sa kanya, at natural na napakaraming responsibilidad. Ang lahat ng ito ay nagiging imposible para sa kanya na aminin ang pagkatalo. Sa harap ng kapangyarihan ng kabaitan, siya ay walang takot, at mayroon siyang background na nauukol sa kanya. Kahit na ang Dragon Sword ay binago ng Wind Sword na demonyong si Sima Jinchi, sa isang kahulugan, si Sima Jinchi ay orihinal na isa sa kanyang mga sandata. Isa pa, gaano kapatas ang desisyon nitong limang Diyos sa kanya. Kahit nasa labanan ng mga armas, hindi nilayo ni Tang Wulan na aktwal na gamitin ang Dragon Clan Magic Knife, para lang bigyan ang Holy Dragon Daoluo ng isang, mahusay na regalo, sa huling labanang ito. Pinatunayan ng mga katotohanan na gaano man kalakas ang isang pag-iral, sa harap ng isang tunay na pinigilan na artifact, dapat itong yumukod dito. Isa pang figure ang nahulog mula sa langit. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito kasing lakas ng naunang impact, at hindi rin ito nakabasag ng malaking butas sa lupa, ngunit mukhang nahihiya pa rin ito. Sa katawan ni Shenlong Daoluo, mayroong isang pahilig na peklat, na hinayla mula sa kaliwang balikat hanggang sa kanang ibabang bahagi ng tiyan. Napakababaw ng peklat. Parang punit-punit lang ang damit, at wala man lang bahid ng dugo na lumabas. Ngunit ito ay sapat na. Talagang nasaktan ni Tang Wulan si Shenlong Daoluo. Ang mas kakaiba ay nasa katawan ni Saint Dragon Daoluo NC, lahat ng aura ng maliwanag na sagradong dragon ay ganap na nawala, tanging ang espiritong kapangyarihan ng isang limit Daoluo. Sa Blood Golden Dragon Realm, na-block ang sagradong dragon ng Wushuang, at hinarangan din ng Dragon Clan Sword ang mabait na martial soul na maliwanag na sagradong dragon. Ito ay tiyak na nauugnay sa labis na kumpiyansa ni NC, ngunit pinatutunayan din ito kung gaano kalakas ang lakas at pagpigil ni Tang Wulan laban sa mga espiritu ng dragon. Ang kapangyarihan ng isang kutsilyo ay napakahusay, ito ang kakilakilabot ng tibak ng dragon. Natural na hindi sapat ang cultivation ni Tang Wulan para patayin si Grace, ngunit nagtagumpay siya sa pansamantalang pagsil sa martial arts soul ni Grace. Hindi magtatagal ang oras na ito, tanging ang hininga lamang ng Dragon Clan Sword ang pansamantalang makakapigil kay Grace. Gayunpaman, para kay Tang Wulan, sapat na ang pansamantalang pagkabigla na ito. Ang Dragon Sword ay nawala, ang gintong sibat ng dragon ay muling lumitaw sa kanyang pagkakahawak, at isang pakiramdam ng kawalan ng laman ang lumitaw. Ang lalaki at ang baril ay iisa, nahulog mula sa langit.
Ang lahat ng galit at lahat ng kamahalan ay nawala ng walang bakas sa sandaling ito. Mahirap isipin na ang pagbabago sa ugali ng isang tao ay magiging napakalaki, tatlong magkakasunod na pagbabago, ganap na naiiba. Sa oras na ito, si Tanggulan ay tila puno ng malabo na amoy, tulad ng isang ulap na malumanay na lumulutang pababa. Nagsimulang umikot ang lahat sa paligid, pati na rin ang mga tanawin ng madla. Ang baluktot na halo ay tila lumulutang at bumabagsak mula sa langit patungo sa mga ulap. Puno ng gulat si NC sa oras na ito, walang galit, gulat na gulat. Nabigla rin siya sa hininga ng Dragon Clan Magic Knife. Mula nang makamit ang Extreme Daoluo, kahit nakaharap si Qingtian Daoluo Yunming, hindi pa niya naramdaman na may banta ang nakaraang buhay. Ito ay kakilakilabot, kung ang pagtatanim ni Tang Wulan ay mas malakas, siya ay walang alinlangan na mamamatay. Kung Extreme Daoluo din siya, malamang hindi niya ito mapipigilan ng isang suntok. Ito ay hindi isang tanong ng paglilinang sa lahat, ngunit sa halip ay ang pagpigil na kapangyarihan ng makulay na mahabang espada mismo. Ang mga salitang binitiwan ni Tang Wulan sa kanyang bibig ay umalingaw sa kanyang isipan, ang mga salitang puno ng kamahalan, dahil isa kang dragon, hatulan mo siya. Pagsubok. Nagawa niya akong husgahan. Ano ang kutsilyong iyon? Tulad ng pagkagulat niya sa kanyang puso, lahat ng nasa paligid niya ay baluktot, at sa sandaling ito, si NC ay biglang nakaramdam ng isang batang babae na hinuberen ng kanyang damit. Ang battle armor ay natunaw ng battle armor domain ni Tang Wulan, at ang martial spirit ay tinataka ng dragon sword ng kalaban. Kahit na ang domain ng espiritu ay nasira sa harap ng dragon sword dahil sa proteksyon ng sarili nito, at ito ay pansamantalang hindi magagamit. Ang tanging bagay na magagamit niya ngayon ay ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Hawak ang langit gamit ang dalawang kamay, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay sumabog, naging isang napakabigat na maskara, na nagkatikip sa kanyang katawan. Si Shenlong Daoluo ay naagrabyado. Dahil ang kanyang paglilinang ay umabot sa kasalukuyang antas, hindi siya kailanman napigilan ng ganito. Bukod dito, siya ay pinigilan pa rin ng isang kalaban na ang cultivation base ay malinaw na mas masahol pa kaysa sa kanya. Hindi maipaliwanag ang ganoong sakit. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya, at hindi niya ito matanggap. Pero sa sumunod na sandali, nagbago na naman ang mukha niya. Sa rostrum, ang nakangiting si Daoluo Hujia ay nagpakita ng malalim na ngiti sa kanyang mukha, hindi ako patay, depende ito sa iyong gagawin. Beyond Thousand Years Away. Ang baril ng oras. Ang baluktot na halo ay sumasakop, nagbabago ang panahon, at ang mundo ay nagtatagal. Isang boses na puno ng takot ang biglang tumunog, tumigil ka, sumuko na ako. Ang lahat ng mga pagbaluktot, lahat ng mga ulap at fog, ay ganap na naglaho sa susunod na sandali, at ang dalawang figure ay tumawid. Bumaba si Tang Wulan mula sa manipis na hangin, ay nalalayan ang kanyang katawan gamit ang isang gintong sibat ng dragon, humihingal. Makikitang may bahagyang pagdurugo mula sa mga butas ng kanyang katawan sa mga oras na ito. Mula sa unang pagkabigla, hanggang sa madaling maitaboy ng kabaitan, hanggang sa pagsupil sa domain, at pagkatapos ay sa mabigat na ganting atake. Ang buong prosesong ito ay hindi kailanman huminto, at siya ay palaging nasa gilid ng limitasyon. Hinarang niya ang magiliw na pag-atake, nakatiis ng malaking epekto, at naglunsad ng malupit na pag-atake. Sunod-sunod niyang pinakilos ang Blood Golden Dragon Domain, ang Dragon Clan Magic Knife, at ang White Cloud sa loob ng 1,000 taon, at halos ginawa niya ang kanyang makakaya. Sa huli, narinig niya sa wakas ang boses na hindi niya lubos maisip. Pumwesto sa pwesto si Kinzi, parang nawala ng kaluluwa ang buong tao, at humihinga na rin siya, pero mas nanggagaling sa takot ang paghinga niya. Ang pag-atake ni Tang Wulan ngayon pa lang, syempre ay nakaya niya ito, kahit na pansamantalang nabuklod ang kanyang iba't ibang kakayahan, sa kanyang limitasyon sa Daoluo level cultivation base, hindi ito masira ni Tang Wulan. Gayunpaman, hindi sinisira ni Tang Wulan ang kanyang depensa, ngunit binabaluktot ang buong oras. Agad niyang naintindihan ang ginagawa ng kabilang partido. Maaari siyang ganap na maglunsad ng isang counterattack mamaya at mapatay pa si Tang Wulan, ngunit malinaw niyang naramdaman na kung siya ay tamaan ng pag-atake ni Tang Wulan, kung sila ay talagang magkakabanggaan, tiyak na ang kanyang sigla ay bababa at bababa ng husto. Mawawalan din ito ng hindi bababa sa 3 taon ng buhay. Para sa isang binata, ang konsepto ng 3 taon ng pagkawala ng buhay ay maaaring hindi masyadong nababahala, ngunit para sa isang matandang lalaki na nakatayo sa tuktok ng mainland ngunit nasa isang namamatay na taon, ang 3 taon ay talagang napakahalaga. Ang Blood Golden Dragon Realm ay ang hindi inaasahang kagalakan ni Tang Wulan. Ang Dragon Clan Sword ay isang mahusay na regalo na ibinigay sa kabaitan ni Tang Wulan. Ang huling 1,000 taon ng Beian ay talagang pagkakataon niyang manalo. Ang lahat ng mga nakaraang laban ay para sa huling pagkakataon na ihagi si Beian sa 1,000 taon. Kung ang kindness ay mayroong battle armor, at ang pagitan ng dalawang panig ay napakalaki, hindi magagamit ni Tang Wulan si Beian sa loob ng 1,000 taon. Kung may martial spirit si Grace, magkakaroon siya ng hindi mabilang na paraan para makawala man lang sa pagkubkob bago dumating si Beian sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, nang wala na siya, hindi siya nang ahas na tanggapin ang binyag ng panahon.
Kapag ang isang tao ay nahaharap sa takot sa buhay at kamatayan, pinipili pa rin niya ang pagiging makasarili sa isang iglap. Ito ay kalikasan ng tao, at lahat ay pipili sa ganitong paraan. Higit pa, kabaitan. Kahit tulungan ni Dai Tianling si NC na pumili, sa oras na ito, hahayaan din niyang sumuko si NC. Ang isang extreme daoluo na nabuhay ng higit pang 3 taon ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang imperial na karangalan. Lalo na kapag ang digmaan ay maaaring dumating anumang oras. Natahimik ang audience. Ito. Tapos na ang final stop ng Five Gods, Battle of Armor. Siya pala ang nanalo, siya pa rin, siya talaga. Ang desisyon ng 5 Diyos, 5 laro ang napanalunan, sa isang kaaway na bansa, nagtagumpay siya. Sa isang sitwasyon kung saan walang naging optimistiko tungkol sa kanya, kahit ang kanyang mga kasosyo ay hindi nag-iisip na maaari siyang manalo ng tagumpay. Ang sa wakas ay dinadala niya ay isang kumpletong tagumpay, isang kabuuang tagumpay. Ito ang tagumpay ng Tang Sect, at ito ang kaluwalhatian ng kaluwalhatian ng Tang Sect. Ito ang pag-asa ni Shrek, at ito ang simula ng muling pagtatayo ni Shrek. Sa sandaling ito, hindi nag-iisa si Tang Wulan na lumalaban. Sa likod niya, libu-libong tao mula sa Tang Sect at Shrek ang sumusuporta sa kanya. Kahit sa Star Luo Empire, mayroon na siyang milyon-milyong taga-suporta. Nanalo siya. Sa lahat ng 5 laban, nakaranas siya ng mga Mecha Battle, Soul Master Battle, Weapons Battle, at Battle Armor Battle. Manalo sa lahat ng 5 laro at maging isang alamat. Oo, sa sandaling ito, isa na siyang alamat ng Star Luo Empire, at kahit isang alamat ng Tang Sect at Shrek Academy. Sa sandaling ito, ang kanyang pangalan ay tiyak na magpapalaki sa 3 kontinente at magiging sikat sa buong mundo. Ang pagtitiyaga mula pagkabata, mga taon ng mahirap na pagsasanay, hindi mabilang na mga paghihirap, sa sandaling ito ay tila naging hindi mahalaga. Ang desisyon ng 5 Diyos, na may kaaway na bansa, nanalo siya. Siya ang ultimate winner. Ang kanyang katawan ay tila napakataas sa sandaling ito, at maging ang kanyang sariling chi at dugo ay umaakyat ng baliw sa sandaling ito. Maraming atensyon, ang desisyon ng 5 Diyos, nanalo ako. Dahan-dahan ngunit matatag na itinaas ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, muli niyang binitawan ang Sky Gunner at itinaas ito sa itaas. Si Shrek ay babalik, Tang Sect, ang kaluwalhatian ay magpakailanman. Mabuhay ang Tang Sect, mabuhay si Shrek. Mamasa-masa ang mga mata ni Tang Wulan, gaano man siya kalmado bago ang Five Gods Tournament, gaano man kasimple ang mga layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili. Gayunpaman, bilang isang tunay na kalahok, bilang pinuno ng Tang Sect at Shrek Academy, siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pressure na kanyang dinadala. Hanggang sa sandaling ito, ang lahat ay tunay na inilabas, at ang lahat ay naging hindi mahalaga. Nanalo siya, hindi niya ikinahiya ang Tang Sect, karapat-dapat siya sa titulo ng Seven Devils of Shrek. Siya si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect at ang master ng Sea God Pavilion. Mula sa sandaling ito, karapat-dapat. Sunod-sunod na tunog ng cheers. Alamat. Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw ng 2 salitang ito. Sa sumunod na sandali, sa wakas ay hindi na napigilan ni Smiling Daoluo ang kanyang emosyon. Anuman ang damdamin ng Emperor Dai Tianling sa paligid niya, bigla siyang tumayo, sumigaw sa langit, at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang ipalaganap ang kanyang boses sa bawat sulok ng gym. Among. Alamat. Alamat. Ang bundok ay umungal at sumigaw na parang tsunami, na nagpasa ng dobleng baril na nakaturo sa langit. Siya ay isang alamat, isang henerasyon ng mga alamat. Sa kahon, napangiwi si Zhang Geang, binasag ang mga mesa at upuan, at galit na lumabas. Si Gu Yan lang ang nananatili sa harap ng bintana, tahimik na nakatingin sa gitna ng platform ng kompetisyon, ang lalaking puno ng kinang ang buong katawan. Oo, lalaki niya iyon, ang lalaking mahal niya. Dahil sa pag-unawa niya sa kanya ay mas naiintindihan niya kung gaano kahirap para sa kanya na umabot sa puntong ito. Sa hindi mabilang na mga araw at gabi, masigasig siyang naglilinang, nakikipagpunyagi sa kanyang hindi matalinong talento. Gaano man karaming hirap at dagok ang kanyang naranasan, muli siyang makakatayo. Ang kanyang kahusayan ay hindi likas, ang lahat ay bunga ng kanyang sariling pagsusumikap. Masaya ba talaga siya? Alam niya na halos wala itong masayang karanasan, at higit pa rito ay sumusulong sa patuloy na pagsusumikap. Ang kanyang layunin ay nagbago mula sa pamilya patungo sa kolehiyo, mula sa kolehiyo hanggang sa tangmen. Ang mabibigat na responsibilidad ay nakapatong sa kanyang mga balikat, ngunit nakaligtas pa rin siya. Ito ang tunay na kayabangan, hindi ang mayabang na anak ng langit, kundi ang yabang ng langit. Ang pagpili sa Lord of the Plain ay hindi kailanman nakapagbigay sa kanya ng pagmamalaki, ngunit lalo lamang siyang naging kamag-anak, at nadama ang higit na responsibilidad. Nanalo siya sa labanan ng 5 Diyos. Anuman ang proseso, gaano man karaming dahilan ng Star Luo Empire. Ang tunay na nanalo, kung tutusin, ay isang tao lang, siya lang. Isa siyang alamat, sa sandaling ito, isa na siyang tunay na alamat. Sa sulok ng gym, may isa pang taong umiiyak. She muttered to herself, "Dad, nakita mo ba?
Ito yung lalaking pinili ko. Naiintindihan mo na ba? Bakit ko ginawa yun? Mali ka talaga. Mali ka sa simula. Masyado kang mapagmataas at masyadong minamaliit. Ngayon, siya ay isang bayani at siya ay isang alamat. Bilang iyong anak, ano ang magagawa ko, kahit na nagsusumikap na panatilihin ang emperor na ito? Bumaba ng stage si Kinchi na medyo dismayado, na may pilit na ngiti sa gilid ng labi. Hindi lumabas ang draw na kahawig ng Charity sa orihinal na plano, at pagkatapos matalo, pinili talaga niyang aminin ang pagkatalo. Sa sandaling sumuko siya, naunawaan niya na nawala ang halo sa kanyang katawan. Ang iba ay maaaring matalo, ngunit siya ay hindi. Kung matalo siya, ibig sabihin natalo na ang titulo ng unang tao sa imperyo. Bagaman hindi talaga ito natatakpan ng mga puting ulap sa loob ng libu-libong taon, sa sandaling ito, ang kabaitan ay tila mas matanda. Pagbaba niya ng entablado, nasuray-suray pa siya sa ilalim ng kanyang mga paa at muntik ng mahulog. Sa sandaling ito, isang malaki at malakas na kamay ang umalalay sa kanya. Magiliw na itinaas ang kanyang ulo at nakita ang isang pares ng matalim na tingin. Guro. Tinapik-tapik ang palad ni Long Yu, may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, masyadong mahaba ang halo, at kung minsan ay mabibigkis ako ng halo. Masama talaga ang pakiramdam ko sa aking puso, ngunit sa sandaling ito, tila mas madali ito. Natalo ako sa labanang ito. Walang layuning dahilan. Kung matatalo ka, matatalo ka. Ang kinabukasan ay para sa iyong mga kabataan. Ipagpatuloy mo ang kanyang layunin sa buhay mo. Siya ang hahabulin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ang mga hakbang ng kabaitan ay naging matatag muli, at siya ay humakbang palabas. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang Ultimate Dao Luo, ang optimistikong Jade Pillar ng Star Luo Empire at ang si Purple Golden Beam. Nang makitang umalis ang guro, muling tumalikod si Long Yu at tumingin sa binata na may hawak na dobleng baril sa gitna ng entablado ng kompetisyon. Huminga siya ng malalim, at kailangan niyang magsikap. Natapos ang pangwakas sa limang Diyos. Hindi pinigilan ng mga opisyal ng Star Luo Empire ang ulat ng tagumpay ni Tangwulan sa Five Gods Battle. Halos lahat ng mga ulat bago ang huling labanan ay tungkol sa isang henerasyon ng Chanzhou Tangwulan, isang henerasyon ng pinuno ng Chanzhou Tang Sect. Nang matapos ang huling labanan, ang titulo ay pinalitan ng isang henerasyon ng maalamat na Tangwulan, isang henerasyon ng maalamat na Tang Sect Master. Sa loob ng ilang panahon, ang reputasyon ng Tang Sect ay umabot sa pinakamataas sa buong Star Luo Empire. Nang bumalik si Tangwulan sa rest area, agad niyang natanggap ang Soul Guidance Communication mula sa Holy Spirit Dao Luo. Isang salita lang ang sinabi ni Yali, ipinagmamalaki ka ni Ninang. Kahit nasa solid state of retreat, pinanood niya ang huling laro na ito at nakita ni Tangwulan na sa wakas ay dinadala ang kaluwalhatian ng Tang Sect at Shrek sa rurok. Ito ay hindi lamang isang tagumpay, ngunit higit sa lahat, ito ay ang pinakamataas na ranggo ng bagong henerasyon. Tulad ng sinabi ni Shenglong Daoluo NC, ang hinaharap na mundo ay kabilang sa henerasyong ito ng mga kabataang bumangon. Ang punong tanggapan ng Tangmen, na may mga ilaw at festan, ay naging dagat ng tagay. Nang bumalik si Tangwulan sa punong tanggapan ng Tangmen, sinalubong siya ng mga tagay na parang umiikot na bundok at tsunami. Nakangiting ikanaway ni Daoluo ang kanyang kamay at nagdiwang sa gabi, hindi lasing o bumalik. Ang punong tanggapan ng imperyo ng Tangmen Xingluo, hindi na alam kung gaano katagal ito hindi naging masigla. Bagamat maraming bagay tungkol sa mga tao sa punong tanggapan, ang mga disipulo ng Tang Sect mula sa ibang mga lungsod ay pumunta rito, at mayroong napakaraming tao. Nakangiting pinili pa rin ni Daoluo ang pinakamataas na pamantayan para sa pagdiriwang. Nabook na ang pinaka-upscale na hotel sa Xingluo City. Ano ang maliit na pera? Nanalo si Tangwulan, na nangangahulugang hindi lang niya kailangan babaan ang presyo ng mga supply ng militar sa pagkakataong ito, kailangan niyang taasan ito ng 10%, 20% sa loob at labas. Iyan ay astronomical na halaga ng pera. Walang gaanong kahulugan ng pera, ang ibig sabihin ay maaari itong makipagpalitan ng maraming mapagkukunan sa Star Luo Empire. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakaupo si Tangwulan sa silid. Bilang pinakamahalagang tao ngayon, uminom siya ng maraming alak sa gabi, na isang toast mula sa mga disipulo ng Tang Sect. Halos lagi siyang tumatanggi. Ngunit sa halip na hayaang mahawa ng alkohol ang kanyang sarili, pinalayas niya ito ng may kapangyarihang espiritu. Ang kaluwalhatian ngayon, sa sandaling iyon ay puno siya ng pagmamalaki. Pero nang lumipas ang pride, unti-unti siyang kumalma. Sa labanan ngayon, talagang nakita niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng powerhouse ng Extreme Dao Luo. Kung ang kalaban ngayon ay hindi kabaitan ni Shenglong Daoluo, at papalitan ng isang Ultimate Daoluo na walang mala-dragon na martial spirit, wala talaga siyang pagkakataon. Mukha siyang nanalo, pero alam niya kung gaano kalaki ang agwat. Gayunpaman, kahit papaano ay may isang bagay na ikinatuwa niya, at iyon ay ang paggising ng Blood Golden Dragon Realm. Matapos magising ang domain ng 3-character battle armor, ito ay tunay na natapos. Bagamat ito ay isang proseso na dapat sundin, ang isang epiphany tulad ng Tangwulan ay walang alinlangan na mapataas ang epekto ng battle armor domain sa pinakamataas na antas.
Bukod dito, tanging ang battle armor na nilikha niya sa ganitong paraan ang maaaring inspirasyon ng pamamaraang ito. Kung hindi, ang kagalakan ay isang ordinaryong free character battle armor, at hindi nito kayang tiisin ang epekto ng nakakatakot na enerhiyang iyon. Kapag nasira ang sandata ng labanan, gusto ko talagang umiyak ng walang luha. Napanood mo rin ba ang larong ito? Si Guyana ay lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Nang maisip niyang nasa malayo na siya, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang hindi sinasadya. Naka-crossleg sa kama, ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at ibinuod ang kanyang mga natamo at natalo mula noong desisyon ng limang Diyos. Noong ngayon ay natalo niya si Kindness sa huling sandali. Ang kanyang sariling chi at dugo ay biglang naapektuhan, na nagresulta sa isang sublimation qualitative change. Ito ay sunod-sunod na mga tagumpay, at ito ay dulot din ng mga tagay ng isang henerasyon ng mga alamat na dulot ng desisyon ng limang Diyos, at ito ay hinimok ng akumulasyon ng momentum. Ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay direktang tumaas ng 2 antas, at higit sa lahat, ang likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect, si Docheng. Sa pagkakataong ito, napakabilis ko na talaga. Sa una, ang layunin ni Tang Wulan ay maabot ang threshold ng 8 ring sa kanyang pagbabalik, ngunit ngayon ang kanyang espiritong kapangyarihan ay nasa level 83 na, at ang kanyang pagtaas sa lakas ay higit pa sa kapangyarihan ng espiritu. Si Tang Wulan ay mayroon ng plano sa kanyang isipan. Pagkatapos bumalik sa Federation, kung stable na ang sitwasyon, outreach siya sa loob ng ilang oras para malaman ang tungkol sa Tianduan mula sa Zhenhua. Sa pagpapabuti ng cultivation base at ang pagbuo ng espiritual na kaharian, ang kanyang soul forging ay umabot sa antas ng pagiging perpekto. Oras na para makipag-ugnayan kay Chanhuan, para ihanda ang sarili ko at ang aking mga kasosyo na gumawa ng 4 na character na battle armor sa hinaharap. Alam na alam ni Tang Wulan na sa sarili niyang kapangyarihan, napakahirap na muling itayo si Shrek. Ngunit kung ang lahat ng 7 Shrek monster ay maaaring maging 4 na karakter na battle armor masters, magiging iba ito. Ngayon, mayroon lamang isang banal na craftsman, at ang paglikha ng 4 character battle armor ay may malaking pinsala sa sariling dugo ng divine craftsman, kaya't si Zhenhua ay hindi maaaring magpatuloy sa paggawa nito. Ang sariling enerhiya at dugo ni Tang Wulan ay halos 10 beses kaysa kay Zhenhua. Kung siya ay maaaring maging isang master craftsman, natural na makakagawa siya ng higit pang 4 na character na battle armor. Sa oras na iyon, talagang makikinabang ang Tang Sect at Shrek Academy. Ang paglalakbay na ito sa Dowling at Xingluo ay nagpalaki sa kanya ng husto, at ang kanyang mga pag-iisip ay naituwid ng husto. Ang layunin na itinakda niya para sa kanyang sarili ay napakasimple. Gusto niyang makapasok sa mas mataas na antas sa malapit na hinaharap at hayaan ang kanyang mga kasosyo na maging mga master ng armor sa labanan na may 4 na karakter. Matapos ang lahat ng 7 sa kanila ay naging 4 na karakter na battle armor masters, magkakaroon sila ng kakayahang makipagkompetensya sa anumang puwersa. Sa oras na ito, nagtakda siya ng isang layunin para sa kanyang sarili, 5 hanggang 10 taon. Dapat itong makumplito sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ayon sa kasalukuyang bilis ng paglilinang, sa loob ng 5 taon, lahat ay dapat na makaakyat sa may pamagat na antas ng Daoluo. Para sa 4 character battle armor, hindi ito makontrol ng general na pinamagatang Daoluo, at ang super Daoluo ang nasa ilalim. Ngunit para sa kanila, ang ilang mga kinakailangan ay maaaring maibaba ng medyo. Mayroong ilang mga teknikal na issue sa produksyon ng 4 na character na battle armor. Kapag bumalik ako sa pagkakataong ito, ang lahat ay magagawang maging isang 3 character battle armor master, at pagkatapos ay magsusumikap patungo sa 4 character battle armor. Nanalo si Tang Wulan sa labanan ng 5 Diyos. Ang tagumpay na ito ay may malaking kahalagahan. Hindi lamang nito naapektuhan ang Star Luo Empire, ngunit nagkaroon din ng malaking epekto sa Federation at Dowling Empire. Maraming mga swinger, pagkatapos na makita ang kanilang tagumpay sa desisyon ng 5 Diyos, ay kailangang mag-isip tungkol sa kung anong mga pagbabago ang ay dudulot kung maabot nila ang limit Daoluo sa malapit na hinaharap. Naunawaan din ni Tang Wulan na sa oras na ito, siya ay parehong mapanganib. Dahil makikita ito ng kaaway at iisipin ang parehong problema. Paano kung hayaan mo siyang lumaki? Gayunpaman, wala nang takot sa kanyang puso ngayon, kundi buong tapang na sumulong. Ang mga responsibilidad na dinadala niya ay hindi niya kayang gampanan sa maayos na paglalayag. Star Luo Empire, imperial na palasyo. Si Dai Tianling ay nakaupong mag-isa sa kanyang pag-aaral, nakapikit ang kanyang mga mata. Siyempre hindi siya tulog, pero nag-iisip. Nangyari ito nang biglaan na ng Mab Aigo ang huling labanan, medyo natarante siya. Ito ay isang sitwasyon na hindi inisip na maaaring mangyari ito ng maaga. Sa kanyang orihinal na imahinasyon, higit pa ang gumamit ng pagkakataong ito para itali ang Tang Sect sa barkong pandigma, ngunit hindi niya naisip na ang Tang Wulan na ito ay hindi inaasahang nanalo sa tagumpay ng 5 Diyos. Pagkatapos ng laban, sa daan-daang opisyal ng sibil at militar, mayroon ng ilang di pagkakasundo na boses. Ang ilang mga tao ay nagtatanong na kung bakit kailangan nilang gawin itong 5 Diyos na labanan sa Tang Sect at kung bakit dapat nilang ilagay ang 2 panig sa magkabilang panig. Bakit hindi lihim na makipagtulungan sa Tang Sect? Ang maharlikang pamilya ngayon ay iba sa 10,000 taon na ang nakalilipas.
Ang monarko ay hindi na isang ganap na pinuno. Ang mga sumusunod na tunog ay pare-parehong mahalaga. Kung ikaw ay masyadong incompetent, ikaw ay kahit na impeached. Siyempre hindi mangyayari ang ganitong bagay, pero grabe talaga ang epekto ng panahong ito. Pinasublimate ni Tang Wulan ang halo ng Tang sect sa Sukdulan, at sa turn, opisyal na naging talunan ang imperyo ng hindi nakikita. Ngayon si Tang Wulan ay isang alamat at sikat na idolo. Pagkatapos, bilang pasimuno ng desisyon ng limang Diyos, bilang emperador, dapat niyang pasanin ang lahat ng mga responsibilidad. Ipinaliwanag na sa kanya ni NC kung bakit siya susuko sa huli. Hindi siya sinisisi ni Dai Tianling dahil wala itong saysay. Para sa maharlikang pamilya, ang suporta ni Shenglong Daoluo ay napakahalaga. Wala siyang lakas ng loob na sisihin ang guro. Ngunit ano ang dapat nating gawin sa susunod? Paano mababaligtad ang sitwasyon? Ang pangako sa Tang sect ay dapat matupad, ngunit kung dumating ang digmaan, paano natin ito haharapin? Sapat na ba talaga ang armas na ibinigay ng Tang sect sa pagkakataong ito para hadlangan ang Federal Army? Masyadong maraming problema ang nagpasakit ng ulo ni Dai Tianling. Ang pinakamahirap na bagay ay kung paano bawasan ang impluensya ng limang Diyos sa kanyang pamamahala. Boom boom boom. Isang mahinang katok sa pinto ang narinig. Pumasok ka. Binuksan ni Dai Tianling ang kanyang mga mata. Noong nagninilay-nilay siya sa pag-aaral, iisa lang ang nangahas na abalahin siya, at siya lang ang may ganitong pribilehiyo. Ipinakita ni Dai Yuner na pumasok ang probe, tumingin kay Dai Tianling na nakaupo sa likod ng mesa, at pansamantalang tumawag, Ama. Nang makita ang kanyang maingat na tingin, biglang uminit ang puso ni Dai Tianling. Kahit kailan, at least may mga bata sa paligid ko. Ang pinaka-ipinagmamalaki niya sa imperyo ay ang kanyang mga anak ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Kahit na hindi ko alam kung ito ay nasa maliwanag na bahagi o bilang ito, hindi bababa sa ngayon, ang lahat ay magkakasuwato. Pasok ka, kailan ka pa naging mahiyain? Nang makita ang ngiti sa mukha ng kanyang ama, nakangiting pumasok si Dai Yuner at sinabing, hindi ba natatakot na masama ang pakiramdam mo ngayon? Kaya halika at magkita-kita tayo. Alam mo pa ba na bad mood ako? Napatingin si Dai Tianling sa kanyang anak. Napangiti si Dai Yuner, ayos lang nasisihin mo ako. Kung hindi ko kinailangan pang pakasalan si Tang Wulan, hindi ka sana magagalit ng husto pagkatapos mong tanggihan, at simulan itong desisyon ng Five Gods. Kung wala ka sa akin, siguro ito na. Walang ganoong problema. Isang bakas ng pagkagulat ang lumitaw sa mga mata ni Dai Tianling, Hoy, kailan pa naging mapagpakumbaba ang ating munting mangkukulam, siya na ang magkukusa na managot. Ito ba ang Dai Yuner na kilala ko? Ama. Bumantong hininga si Dai Yuner, bakit hindi ako magkusa na kunin ang responsibilidad? Ang mga tao ay iyong anak, at ang responsibilidad ng maharlikang pamilya ay tiyak na bahagi ko. Sige, pag-usapan natin, bakit mo ako hinahanap? Galit na sabi ni Dai Tianling. May nangyayari ba sa pagpunta ko sa iyo? Sa tingin ko okay lang ang tatay ko. Napakunot ng noo si Dai Tianling, ikaw ang aking anak. Hindi ko alam kung ano ka. Kung wala kang hihilingin, lalapit ka at magkukusa na tingnan ako. Aling oras ay hindi na ako humiling ng isang tao na tumawag sa iyo. Nang marinig ang sinabi niya, biglang namula ang bilog ng mata ni Dai Yuner, at lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, lumuhod sa tabi ni Dai Tianling, nakasandal sa kondongan niya, pare, mali si Yuner. Tiyak na darating si Yuner para makita ka ng mas aktibo sa hinaharap. Dati akong ignorante. At the end, nabulunan ang boses niya. Sandaling natigilan si Dai Tianling. Hindi niya nakita ang kanyang anak na babae sa ganoong paraan ng pagkabata. Hindi ko napigil ang makaramdam ng pagkabalisa ng ilang sandali. Kung tutuusin, ang pinakagusto niya ay ang kakaibang espiritu ng kanyang anak, at sa mga oras na ito ay biglang naging matino ang quirky na anak na ikinalulungkot ng kanyang puso, dahil bigla niyang napagtanto na ang kanyang anak ay matino at matanda na. Bumantong hininga siya, babae, kahit ano ka pa, hindi ito magugustuhan ng emperador. Ano ang nangyari ngayon? Nang makitang nabigo ang emperador, pumunta ka ba para suyuan ako? Itinaas ni Dai Yuner ang kanyang ulo at malakas na umiling, hindi, si Itai ay hindi kailanman nabigo, at hindi kailanman mabibigo. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, hindi naman ito isang masamang bagay. Nandito ako para ibigay ito sa iyo. Nakaisip ka ng isang ideya. Oh, hindi ba masamang bagay? Biglang ngumiti si Dai Tianling. Sa ganitong sitwasyon, napaka-passive ng royal family. Hindi ba ito isang masamang bagay? Hindi kita sinisisi sa bagay na ito sa pagkakataong ito. Hindi ko ito pinag-isipan ng maayos. Gusto kong itali si Tang sect sa kamatayan, ngunit hindi ko inaasahan na si Tang Wulan ay nanalo sa huling tagumpay ng limang Diyos kung nagkataon. Ito ang nangyari. Medyo passive lang tayo, ngunit hindi ito isang malaking problema. Magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang sandali. Ang magagandang mata ni Dai Yuner ay kumislap, Ama, naisip mo na ba na kung talagang magiging manugang mo si Tang Wulan? Kung gayon, magbabago ba ang sitwasyon? Natigilan si Dai Tianling, at ang posibilidad na ito ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Oo.
Kung si Tang Wulan ay magiging kanyang manugang, nangangahulugan ito na ang sect master ng Tang sect, isang henerasyon ng mga alamat, at ang nanalo sa labanan ng limang Diyos ay ang kanyang manugang bilang emperador. Miyembro ito ng royal family. Ang isang miyembro ng maharlikang pamilya ay naging isang alamat ng imperyo, ito ay magiging isang magandang kwento. Maaari pang ang i-claim sa publiko na ang desisyon ng limang Diyos ay orihinal na pagsubok para sa kanya, para makita kung mapapantayan niya ang kanyang baby girl. Kung iyon ang kaso, ang lahat ng pagiging pasibo ay magiging aktibo. Hindi lamang magiging mas malapit at ganap na magkakaugnay ang relasyon sa Tang sect, sa parehong oras, ang lahat ng nakaraang pagiging pasibo, kabilang ang kabiguan ng desisyon ng limang Diyos, ay magiging isang asawa ng pagbuo ng momentum. Kasabay ng lakas na ipinakita ni Tang Wulan, ang hinaharap ay halos tiyak na magiging limitasyon ng Daoluo, at ito ay dapat na mas mataas sa antas ng magiliw na paglilinang, marahil sa antas ng unang tao sa Daoluo Star. Kung may ganoong manugang, hindi ba't ito ay katumbas ng isang Spirit Eyes Daoluo? Ang mga salita ni Dai Yuner ay agad na nagparamdam sa kanya ng isang uri ng tibok ng puso. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalma siya, bigla na kaming malinaw na nagtipon sa iyo, ano ang maaari naming gawin? Hindi ko kayang hayaang pilitin ko ang aking anak sa kanya. Yuner, hindi ka ba sumuko? Ang pagbabago sa ekspresyon ni Dai Tianling ay nakita sa mga mata ni Dai Yuner, at bamulong siya, pare, kung minsan, para sa kinabukasan ng imperyo, kailangan talaga ang ilang mga pamamaraan. Kahit na ang mga pamamaraang ito ay walang kahihiyan, hindi sila magdadalawang isip. Para sa imperyo, handa akong isakripisyo ang aking sarili, mayroon akong ideya. Habang nagsasalita, sumandal siya sa tenga ni Dai Tianling at bamulong. Sa pakikinig sa kanya, ang mga mag-aaral ni Dai Tianling ay lumiit ng ilang sandali, nahamarang sa kanya ng ilang beses, ngunit sa huli ay nakinig siya. Hindi, talagang hindi. Ang mga mata ni Dai Tianling ay kumikislap sa galit, paano mo magagawa ang ganoong bagay? Desididong sinabi ni Dai Yuner, pare, ito ang sarili kong pag-uugali. Wala itong kinalaman sa maharlikang pamilya at sa imperyo. Pero isipin mo, kung magtatagumpay ito, malamang na ang sakripisyo ko ay ang imperyo. Siya ay mahaba at mapayapa. Sa kanyang suporta sa hinaharap, ito ay talagang iba. Hindi mo alam na ang Tang sect ay hindi lamang ang aming anim na si Shrek, at ang iba pang mga Sevenils ay dumating sa kanya sa pagkakataong ito. King's Team hindi pa nagtagal nagkaroon ng isa pang laban, at malamang na alam mo na ang resulta ng pagdurog ay isang kumpletong tagumpay. Ang aming pangkat ng Heavenly Kings ay tinatawag noon ng mga libong taong gulang na wizard ng imperyo, ngunit sa harap nila, wala talagang kaluwalhatian. Higit pa rito, si Tang Wulan ay hindi lamang ang master ng Tang sect, kundi pati na rin ang kontemporaryong si God Pavilion Master ng Shrek Academy. Maniwala ka sa akin, Shrek Academy ay hindi magiging ganap na unti-unting pagkawatak-watak ng background ng mga taon. Shrek Academy ay hindi kailanman makikita kung gaano kalakas ang background ng mga taon ng Shrek. Naniniwala ako na kailangan pa rin nilang mabuhay kung walang pagsisikap na suportahan si Tang Wulan, katumbas tayo ng pag-akit sa Shrek Academy at Tang sect, at kahit na ang Shrek Academy ay maaaring itayo muli sa imperyo, kung may isang araw, ang layunin natin sa hinaharap ay hindi lumaban sa Federation. Ang liwanag sa mga mata ni Dai Tianling ay patuloy na kumikislap, na nagpapakita ng isang komplikadong liwanag. Walang alinlangan, naantig siya sa sinabi ng kanyang anak, at iyon nga ang nangyari. Kahit ang Tang sect o ang pinuno ng Shrek Academy ay hindi kailanman nakipagtulungan sa mga opisyal sa alinmang panig ng tatlong kontinente, para lamang manatiling neutral hanggat maaari. Kung hindi dahil sa mga Tang sect na pinigilan sa Federation at sa Shrek Academy ay binomba, imposible para sa Starluo Empire na magkaroon ng ganoong pagkakataon. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.